Thir Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Chapter 2351 Laging banggitin siya kapag okay lang. 2351. Suwang, anong tinatawa-tawa mo? Sumimangot si Ye Guangxing. Talagang kawili-wili. Hindi napigilan ni Suwang ang pagtawa, at iniunat ang kanyang kamay upang ikunya si Ye Fan, na nasa hindi kalayuan, hindi ang iyong Night King ang pumatay sa dalawang yumaong emperador, ngunit ang barbarong high priest na ito. Kung sinabi nitong kapatid na si Ye Fan, hindi ito magagawa ng aming pamilyang Su. Okay lang na pabagsakin tayo. Sa sinaunang panahong mundo, ang mahina ay kumakain ng malakas. Nabutas on the spot ang sabuatan at pakulo ni Nain. Masyado akong nahihiya na magsalita dito at sabihin kung gaano ako kahanga-hanga. Tatanungin lang kita. Ikaw, bakit? Kasabay ng pagbagsak ng boses, ang buong katawan ni Suwang ay natatakpan ng asul na liwanag. Ang kapangyarihan ng profile ay biglang sumabog, at ang panggigipit ng banal na espiritu ay umungal sa madla. Ang buhok at mga mata ni Suwang ay naging madilim na yelo, maging ang mga magsasaka na daan-daang metro ang layo ay nakaramdam ng panginginig sa buong katawan. Bumagsak ang temperatura sa madla hanggang sa ibaba ng lamig, at nagsimulang umihip ang mga bagyo sa kalangitan. Ang 10,000 tao na gustong manatili sa pinangyarihan ay biglang nagsimulang tumakas. Ang presyon ng banal na kaharian ay masyadong nakakatakot, kaya ang mga monghe na ito na may mahinang kultibasyon ay hindi maglakas loob na makipagsapalaran sa panunood ng labanan. Sa imperial na lungsod, nagkaroon ng mga hiyawan mula sa mga karaniwang tao. Pagkatapos ng lahat, ang live na broadcast ng eksena ay kumalat sa lahat ng bahagi ng Great Expedition. Nagkaroon ng malawakang evacuation wave sa mga tao ng imperial na lungsod, at hindi sila nang ahas na manatili sa lungsod. Tumayo si Suwang sa ere sa oras na ito, na tinatanaw ang iba't ibang pamilya, Ye family, Bailey family, Tu family. Gusto mong magrebelde, bibigyan kita ng pagkakataong patunayan ang sarili mo. Ngayon, ang pamilyang Su ay mag-isa, at makikipagkita ako sa iyo saglit. Ang 3 dakilang pamilya. Kung sa tingin mo ay madaling patayin ang emperador ng pamilya Su, huwag mag-atubiling subukan ito. Tingnan natin. Mayroon ka bang kakayahan tulad ni Brother Ye Fan? Ye Fan sa. Medyo natulala si Side. Itong si Suwang, bakit kailangan mo pa siyang banggitin? Tinaasan ni Bukohar ang kanyang kilay kay Ye Fan, at tila inaabangan ang kuha ni Ye Fan. Masyadong tamad si Ye Fan para pansinin siya. Ang kanyang target ay hindi ang mga taong ito, at hindi siya dapat bumaril. Si Suwang ay mukhang marangal, kung kayong 3 pamilya ay lumuhad at magpapasakop, ililigtas ko kayong mamatay, at kung hindi kayo susuko, patayin sila. Ang mga tao ng 3 dakilang pamilya ay mukhang sobrang pangit nang marinig nila ang mga salita ni Suwang. Anong bagong panganak na guya? Kalimutan mo na. Ang laking hininga mo. Naisip ko talaga na ang paglilinang ay umabot na sa malamig na araw, at sa paglilinang ng Espiritu Santo, ikaw ay hindi magagapi sa mundo. Sa Tu pamilya, isang ninuno na may mahabang balbas at manipis na mukha, at isang berdeng damit at isang tuwalya ay tumayo. Sa sandaling ang mapa ng Jade ay ipinakita, ang isang kinang ng kapangyarihan ng puno ng Esmeralda berdeng kalangitan ay agad na bumangon sa kalangitan, at ang pamimilit ng banal na espiritu ay nagpawi ng isang alon. Grabe ang lamig. Ang ninuno ni Shengo ay talagang makapangyarihan. Napalakas agad ang moral ng pamilya Tu. Matagal na nilang naiintindihan na ang usapin ay dumating sa puntong ito, at kailangan nilang ibagsak ang pamilyang Su. Para sa pamilyang Tu, kinailangan nilang tiisin ang hiningang ito sa loob ng 3,000 taon, at dapat nilang ilabas ito ngayon. 3,000 taon na ang nakalilipas, kung hindi dahil sa atin, kahit na ilang respetadong ninuno ang namatay sa labanan, hindi ito ang iyong tusong Emperor Ming Yuan na maluklok sa trono. Ang account na ito ay dapat bilangin. Tu Shengo Snegyod. Ancestor Tu Shengo, mayroon tayong 3 pamilya na naruroon ngayon, ang Holy Spirit Realm at ang mga eksperto sa Holy Realm, na higit pa sa pamilyang Su. Madaling alisin ang hindi makatwirang mabangis na lahi na ito. Malamig na umungol si Bailey Donglio. Tiningnan ni Ye Guangxing ang lahat sa pamilya Luo Jufeng. Wala nang kinalaman ng pamilya Mong Luo sa pamilya Su ngayon. Patay na ang prinsipe at naging barbarian ang emperador. Plano mo pa bang mamatay kasama ang pamilyang Su? Si Luo Jufeng at ilang iba pang mga ninuno ng pamilya Luo ay biglang nagpakita ng pag-aalinlangan. Nakatingin kay Ye Guangxing, Tu Shengo at iba pang mga ninuno, at kay Wu Yehaoyu na hindi pa nakakabaril sa likod ni Ye Wang. Ngumiti ng masama si Luo Jufeng, likas na iginagalang ng aming pamilyang Luo ang malakas. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat sa pamilya Su ay agad na nagalit. Luo Jufeng. Nilabanan ka ng matandang lalaki. Galit na galit si Su Xian. Prince Xian, hindi mo masasabi yan. Sa oras na ito, hindi nahulog sa bitag ang pamilya naming Luo. Hindi masama. Kailangan mong sabihin iyan.
Tingnan ang apat na pangunahing angkan, ngunit hindi nila ibig sabihin na mamagitan. Hindi ba sila ministro ka rin ba ng dakilang Zing-Zing? At saka, sinabi ng kanyang kamahalan Suwang na kung gusto mong tulungan ang maharlikang pamilya sa sarili mong pagsisikap, hindi mo kailangan ng tulong namin. Ibinuka ni Luo Jufeng ang kanyang mga kamay. Ikaw. Direktang sumabad ni Suwang, Prinsipe Xian, huwag kang magalit, at hindi ko kailangan ng tulong ng mga walang katuturang karakter na ito, umatras kayong lahat. Nang marinig ito ni Luo Jufeng, lumundag ang gilid ng kanyang mga mata at malamig siyang ngumuso. Tumingin si Suwang sa paligid at nagsabi, mukhang walang sinuman sa inyong tatlo ang nagnanais na sumuko. Kung gayon, sino sa inyo ang mauunang mamatay? Lumabas si Wu Ran, na may berdeng ilaw sa buong katawan niya, at una ay nakasuot siya ng itim na iron at wood armor para protektahan ang kanyang katawan. Ang Kuyu Catalog, ang Nether Forest Sea. Ang kapangyarihan ng Tianmo ay parang berdeng ilog, patuloy na umaagos palabas, nagiging berdeng bundok, at galit na gamulong patungo kay Suwang. Sa sandaling kumilos ang guro ng banal na espiritu, hindi mabilang na mga tao sa eksena ang namangha. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay may pagkakataong makita ang banal na kaharian, lalo pa ang banal na espiritong kaharian. Ang kalangitan ng imperial na lungsod ay kinulayan ng Esmeralda Verde, at sa ilalim ng impluwensya ng kapangyarihan ng Tianmo, isang malaking bilang ng mga halaman ang lumago ng ligaw sa lupa. Sa isang iglap, si Suwang ay direktang napalunok ng mga umiikot na berdeng alon. Isa-isa, ang kapangyarihan ng Tianmo, tulad ng hindi mabilang na mga tinek at baging, ay bumabalot kay Suwang dito at lubusang nilubog ito. Kamahalan. Namutla ang lahat sa pamilyang Su. Kung pag-uusapan, ang kapangyarihan ni Tianmo ng pamilyang Tu ay talagang pinigilan laban sa kapangyarihan ng Tianhan, kaya si To Shenggo ang unang aatake. Ngunit bago pa nasasabik ang mga tao ng pamilyang Tu, nakita nila na ang mga berdeng alon sa kalangitan ay bumagal sa napakabilis na bilis. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ng berdeng kapangyarihan ng mga puno sa kalangitan, tulad ng mga patay na poste ng puno na nagyelo hanggang mamatay, ay nabasag sa hangin. Si Suwang ay nakatayong hindi nasaktan sa hangin, at gamit ang isang kamay, umindayog siya ng mabagsik na asul na alon patungo sa direksyon ng pamilyang Tu. Biluo Han-tan. Tila isang malalim na bundok at pool ng tubig, lumulutang sa langit, ang mga nakakalasing na alon ay nagpapapanaginip sa mga tao. Gayunpaman, ang malamig na pool na humahampas sa walang laman na ito ay ang puwersa ng nakamamatay na malamig na panahon. Ang tila walang karanasan ng mga panlilinlang ay Dam-Aloy, at isang grupo ng mga miyembro ng pamilyang Tu ang nagmadaling umiwas, ngunit maraming tao na may mahinang paglilinang ang natagpuan na hindi sila makagalaw. Ako. Ang tunay kong diwa. Hindi makatakbo. Ako rin. Hindi ako makagalaw. I freeze. Mag-freeze. Saan man dumaan ang mga figure sa malamig na pool, tulad ng mga eskultura ng yelo, sila ay direktang nahulog at nabasag sa mga ice cube. Ang higit na ikinatakot nila ay ang kapangyarihan ng malamig na panahon ay nagyayelo at pumapatay sa lahat ng kanilang primordial spirit. Maliban sa ilang mga sagradong ninuno, at si Tuyu at ilang iba pang mga master ng Heavenly Emperor Cultivation, sa ilalim ng Heavenly King, wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Kabanata 2352 Pagninilay. 2352. Ngunit maging ang mga taong ito na nakaligtas ay naapektuhan ng malamig na puwersang ito, naging bughaw ang kanilang mga mukha, at nanginginig ang kanilang mga katawan. Ito. Ano ang nangyayari dito? Baka ito ang lugar ng malamig na araw. Si Tu Shenggo at isang grupo ng mga miyembro ng pamilyang Tu, pati na ang iba pang mga masters na naroon, lahat ay nagpakita ng pagtataka. Wala pang nakakita sa kaharian ng One Day Cold, dahil ang huling tao na maaaring maglinang sa kaharian na ito ay si Emperor Ming Yuan. Maging ang apat na pangunahing angkan at iba pang grupo na orihinal na nagplanong madaling manood ng labanan ay naging mapagmatsyag din. Ang mga nasa ibaba ng kaharian ng Duo Tian ay dapat lahat ay umatras mula sa larangan ng digmaan 10 milya ang layo. Kung hindi, kung ito ay maapektuhan, kahit na ang ninuno na ito ay narito, hindi kanya iligtas. Nakasimangot si Ren Tianquo sa pagkakataong ito. 10 milya ang layo. Ninuno Tianquo. Seryoso ba ito? Bagamat naramdaman ni Ji Changgang at ng iba pa na makapangyarihan si Suwang, hindi nila inaasahan na magiging ganito ang antas. Sumimangot si Ren Tianquo, hindi nakakagulat na ang iyong Sword God, Your Excellency, ay magsasabi na medyo makapangyarihan, si Suwang, at totoo ang sinabi niya. Matapos marinig ito, biglang nagising si Ji Changgang, na sinisigurong pareho ang Sword God at Ren Tianquo. Kailangan talagang igalang ang malakas. Sinunod ng angkan ng Shenlang ang utos, at ang mga nasa ilalim ng kaharian ng Duo Tian, umatras ng 10 milya ang layo. Bagamat ayaw ng angkan ng Shenlang, alam nila na iyon ang kahulugan ng mga ninuno, at para sa kanilang kaligtasan, nagsimula silang umatras ng isa-isa. Para sa kanila, isang malaking panghihinayang na hindi nila makita ang gayong paghaharap sa pagitan ng mga rurok na kapangyarihan ng banal na kaharian ng malapitan. Dahil mula sa ganitong uri ng Master Duel, maaari kang madalas na magdala ng ilang inspirasyon,
mapagtanto ang kaharian, at gumawa ng mahusay na pag-unlad sa paglilinang. Sa makatuwid, hindi ito huling paraan, walang gustong umalis. Nag-aatubili na sumulyap si Hua Xiaoluo sa eksena, at aalis na sana nang hinawakan ni Ye Hongshu ang kanyang nakapusod. Girl! Hindi ka makakapunta. Napakalakas mo, kaya mong manatili. Huwag kang mag-alala, pinuprotektahan ka ng ninuno na ito, walang makakasakit sa iyo. Napangiti si Ye Hongshu. Kailan? Narinig ito ni Hua Xiaoluo, ang kanyang mukha ay parang pulang mansana sa pananabik. Natural na gusto niyang manood ng ganoong kalaking eksena at mag-aral ng mabuti. Salamat, ninuno. Ang Tumanggo rin ang ibang mga ninuno, hindi banggitin na ang pisikal na fitness ni Hua Xiaoluo ay talagang mas malakas kaysa sa karaniwang duotian, ang pangunahing punto ay ang batang ito ay karapat-dapat na linangin. Ang malaking kilusan sa panig ni Shenlong ay naglantad sa iba pang mga angkan at maharlikang pamilya. Ang kulay ng pagtataka. Ano ang ibig sabihin ng mga taong ito mula sa pamilyang Shenlong? Lahat ng sumusunod ay binawi. Natatakot ka ba? Ang mga matatanda ng angkan ng Phoenix ay nataranta. Si Xiao Qings ay may time na ekspresyon, at sinabing, tiyak na ito ang kahulugan ni Ren Tianquo. Hindi siya dapat magkamali. Ang Patriarch, inutusan ng mga miyembro ng Phoenix Clan sa ibaba ng duotian na umatras sa lalong madaling panahon. Oo, Lolo. Hindi nagtagal, ang malalaking angkan tulad ng Phoenix, Baiho, at Xuanming ay nagsimulang mag-withdraw ng kanilang mga tropa mula sa larangan ng digmaan. Maging ang apat na pangunahing angkan ay tumakas, kaya ang maliit na angkan at ang maliit na pamilya ay natural na sumunod ng mabilis. Ang buong proseso ay hindi tumagal ng maraming oras, pagkatapos ng lahat, ang monghe sila ay umalis ng napakabilis, at sa isang kisap mata, mayroon ng 70 hanggang 80% na mas kaunting mga tao sa eksena. Nang makita ito ng lahat sa pamilyang Tu, lalo pang naging pangit ang kanilang mga mukha, lalo na sa oras na ito sa mga mata ni Su Wang, walang intensyon na hawakan ang kanyang mga kamay. Ngayon pa lang ay maaaring sinadya ni Su Wang siya ay pinigilan, pagkatapos ng lahat, natatakot siyang makasakit ng napakaraming mga inosenteng tao. Pero, ngayon, ang mga tao sa field ay karaniwang mga magsasaka sa itaas ng duotian, si Su Wang ay natural na hindi mag-aalala kapag nakikipaglaban. Dakilang Emperor Yuan, ito ang ginamit niya. Sabi ni Su Wang na may malungkot na ekspresyon. Maaaring gumaling ang pamilya Tu, nabuhos na naman ni Su Wang ang isang piraso ng Biluohan Pond. Gaya ng inaasahan. Sa pagkakataong ito, ang bilis at hanay ng Biluohan Pond, isa pang surge. Tulad ng isang nagyayalong lawa ng salamin, kumakalat ito sa hangin, na sumasakop sa lahat sa pamilyang Tu. Sa pagkakataong ito, mas mabagal ang pagkilos ng lahat sa pamilyang Tu. Nang makitang muli silang aatake, lahat sila ay mukhang natakot. Natuyong kahoy sa tagsibol. Ang sinubukan muna ng mga miyembro ng pamilyang Tu na labanan ang lakas ng panahon. Gayunpaman, gaano man nila pinatakbo ang Jade Catalog, nalaman nilang napakabagal ng mga berdeng baging na tumutubo mula sa Black Ironwood Armor. Dumating na ang taglamig, at inaasahan mo pa ring tumubo ang damo. Ang pamilya Tu ay mamamatay lahat para sa paghihimagsik. Ang tuwang-tuwa ang mga tao sa pamilya Su nang makita nila ang lakas ng emperador, tumawa sila ng malakas. Shadow Teleportation. Isang grupo ng Dark Shadow Force ang lumitaw sa likod ni Tuja. Nang makita ito, lahat sa pamilya Tu ay mabilis na pumasok sa kapangyarihan ng mga anino. Sa isang iglap, isang grupo ng mga miyembro ng pamilyang Tu ang lumitaw sa ibang direksyon, iniiwasan ang pamatay na hakbang na ito. Ngunit kahit na sila ay mapalad na makaligtas, si Tu Shenggo at isang grupo ng mga tao mula sa pamilyang Tu ay namumutla at nahihiya. Sa harap ni Su Wang, na nasa malamig na araw, napakahirap kahit na kumilos. Salamat Night King. Si Tu Shenggo at ang iba pa ay nahihiya, at mayuko lamang nila ang kanilang mga kamay at magpasalamat kay Ye Xingxing. Tumalon si Ye Guangxing sa oras na ito, na parang may madilim na tubig na patuloy na umaagos sa kanyang katawan, isang malakas na puwersang espiritual ang bumalot sa buong silid ng pagsusuri. Matagal nang gustong malaman ng haring ito kung anong uri ng kaharian si Emperor Ming Yuan noong taong iyon. Nakakalungkot na ang iyong ama na si Su Huexan, pagkatapos na makapasok sa banal na kaharian, ay masyadong umasa sa lakas ng hangin, iniisip kung paano tatakbo sa buong araw. Ngunit hindi ko pa nalilinang ang kapangyarihan ng Tianhan sa sukdulan. Ngayon, magkakaroon ng magandang karanasan ang haring ito, at sana ay hindi ko bibigwin ang haring ito. Bahagyang sinabi ni Su Wang, gusto ko ring makita kung ang tinatawag na unang warlock ng Great Expedition ay nagmalabis. Ang gwapong mukha ni Ye Guangxing ay nagpakita ng kumpiyansang ngiti, na may bukas na mga braso. Ang madilim na buwan ay walang yugto. Ang kurtina ay nagtatapos. Nakita ko ang hindi mabilang na mga kapangyarihan ng anino, tulad ng isang napakalaki na itim na belo, na kumakalat sa lahat ng direksyon. Sa isang kisap mata, ang Saint Emperor Academy ay naging isang madilim na mundo sa loob ng radius na ilang kilometro. Extreme Shadow.
Mabilis na naglaho ang katawan ni Ye Guangxing, naging madilim na anino sa dilim, patuloy na naglalakbay, napakabilis na hindi siya makakita ng malinaw. Dahil ang bilis ng paggalaw ng anino ay masyadong mabilis, ang langit ay tila isang madilim na anino pagkatapos nito, at imposibleng makilala ang totoo sa mali. Sa isang iglap, nakita ng anino ang isang depekto sa likod ni Su Wang, at ito ay naging itim na kidlat at nahulog. Ngunit nang ang anino ay halos 10 metro ang layo mula kay Su Wang, biglang isang malamig na puwersa ang nagpamukha sa anino na tumimik. Malamig na sumangot si Su Wang, at ibinato ang kutsilyo sa kanyang kanang kamay. Malamig na liwanag na tumatama sa langit. Ang Azure Blue laslas patungo sa anino. Nang makitang huli na para umiwas ang anino, bigla itong lumitaw mula sa posisyong iyon patungo sa isa pang kabaligtaran na posisyon. Binasag ni Chong Xiao ang isang anino, ngunit hindi ito nasaktan kay Ye Guangxing. Ang figure ni Ye Guangxing ay kumislap mula sa isang madilim na anino sa kabilang panig, ang kanyang ekspresyon ay napakalamig. Oh! Kinaikit ni Su Wang ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, ito ang pinakamalakas na diskarte sa paggalaw sa Dark Moon Wuxiang, Reflection. Palitan ang anino ng katawan sa ibang mga anino sa isang iglap. Ito ay talagang kawili-wili. Pero, Night King, paulit-ulit mong sinasabi na gusto lang ng Emperor Taishang na tumakbo, bakit ikaw mismo ang tumatakbong ganito? Nagtawanan ang lahat sa royal family ng pamilya Su. Malinaw, ito ang pinakamahusay na counterattack laban kay Ye Xingguang. Ang mga mata ni Ye Guangxing ay labis na madilim, ngunit hindi siya nagalit, at tahimik na sinabi, ang kapangyarihan ng kanyang Royal Highness ay talagang napakalakas kaya nagulat ang haring ito. Talagang minaliit ng haring ito ang kalaban, ngunit kitang-kita rin ang kahinaan ng kanyang kamahalan. Ang kapangyarihan ng malamig ay malakas sa pagpatay at pagtatanggol, ngunit walang liksi. Maaaring hindi madali para sa kamahalan na manguna sa pag-atake. Susunod, kamahalan, kailangan mong mag-ingat. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Ye Guangxing, isang ang mala-tsunami na espiritual na kapangyarihan na mas lumalakas pa kaysa ngayon ay winasak ang buong madilim na mundo. Kabanata 2353, ito ay isang malamig na araw. 2353. Ang madilim na buwan ay walang yugto. Ang bangungot ng mga anino. Sa isang iglap, sa lahat ng direksyon ng Su Wang, ang mga nakakatakot na hayop ay naging hindi mabilang na mga itim na anino. Ang mga kahindik-hindik na hayop ng anino na ito, kasama ang kanilang mga ngipin at kuko, ay nagsimulang maglunsad ng desperadong pagsalakay kay Su Wang. Kasabay nito, si Ye Guangxing mismo ay muling pumasok sa estado ng matinding anino, at hindi niya alam ang eksaktong lokasyon sa dilim, kaya hindi siya mahuhulaan. Nagbuhos si Su Wang ng asul at malamig na pool, at ang mga itim na anino na hayop na ito ay biglang bumagal. Ngunit gayunpaman, ang mga masasamang hayop na ito ay direktang sumabog, ngunit sila ay nagbigay ng lakas ng kaisipan kay Su Wang. Maaaring pabagalin ni Biloo Hantan ang kapangyarihan ng anino, ngunit hindi nito mapigilan ang patuloy na paglaganap ng espiritual na kapangyarihan. Ang espiritual na kapangyarihan ni Su Wang ay natural na hindi mahina, ngunit siya ay pinasigla ng mga espiritual na kapangyarihang ito, at malamig na pawis ang bumuhos sa kanyang noo. Hindi. Umalis ang lahat. Masyadong mabagsik ang mga mental attack na ito. Ang mga bangungot ay pumupukaw ng mga panloob na demonyo at pumupukaw ng pinakamalalim na takot sa puso ng bawat isa, at kapag nahulog sila ng malalim, mababaliw sila. Lahat ng puwersa sa pinangyarihan ay umatras, dahil sa takot na aksidenteng masaktan sa pagtitig ng mga bituin ngayong gabi. Ngunit si Su Wang ay napapaligiran ng hindi mabilang na mga bangungot sa oras na ito, at walang paraan upang maiwasan ito. Sumimangot si Su Wang, at pagkatapos ng asul na buhawi na gamulong sa galit, maraming lumilipad na talam na kasing ninipis ng pakpak ng sekeda ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ming Shui si ring knife. Umikot si Su Wang at umindayog ng hindi mabilang na mga talam, na agad na sinisira ang daan-daang bangungot. Ngunit ang mga bangungot na ito ay hindi mahalaga, ito ay hindi hihigit sa isang medyo malayong lokasyon kung saan ang lakas ng pag-iisip ay sumabog, at ang kapangyarihan ay umiiral pa rin. Si Su Wang ay patuloy na iniindayog ang talam ng malamig na liwanag, ngunit hindi niya mahanap ang posisyon ni Ye Gaoxing. His Royal Highness Su Wang, gaano man kalakas ang iyong Sky Code Power, hindi nito mapipigilan ang pagkalat ng iyong espiritual na kapangyarihan. Dahil lang sa gusto mong harangin ang haring ito ay sobra na para maliitin ang mga paghahanda ng haring ito sa loob ng mga dekada. Ang boses ni Ye Guangxing ay nagmula sa lahat ng direksyon. Sa ilalim ng kadilimang ito, siya ay hindi nakikita at hindi nakikita. Su. Bumibigat at bumigat ang paghinga ni Wang, at ang kanyang mga kilay ay tila nagpapakita ng sakit. Parang hindi maganda. Mataas na pari. Ang pagkamatay ng emperador na ito ay hindi mabuti para sa ating kalupitan. High Priest, hindi ka ba talaga kikilos? Medyo nababalisa si Botshahar sa mga sandaling iyon. Mukhang kalmado si Ye Fan at sinabing, kung papatayin ko si Ye Guangxing para sa kanya, hindi ba mapoprotektahan ko ang mundo ng pamilya Su? Ano ang silbi niya bilang isang emperador? Kailangan kong kumilos, gumawa na ako ng aksyon, ngunit ang pangunahing punto ay hindi ito ang aking laban, at hindi ako kailangan ni Su Wang na kumilos. Ang laban na ito, kahit na ano.
Kailangan niyang pagdaanan, at kailangan niyang manalo. Pero parang siya. Mukhang gusot si Botshahar. Ngumiti si Ye Fangxi at nagsabi, ano ang ikinababahala mo, ang emperador na ito ay nagbasa ng maraming libro at may maraming puso. Wala siyang silbi. Sa buong lakas, sadyang itinatago niya ang kanyang tunay na kakayahan. Ang kanyang malamig na araw ay hindi gaanong simple. Sa oras na ito, tapos na ang stargazing at dead night, bakit niya tinatago ang tunay niyang kakayahan? Nagulat si Botshahar. Sinulyapan ni Ye Fan ang barbarian na kapatid sa kakaibang paraan. Saglit na natigilan si Botshahar, at biglang bumulong, binabantayan ka ba? Ngumiti si Ye Fan nang walang magawa. Kahit na masyado siyang nag-iisip, ngunit sa iba't ibang pananaw, ang taong pinakaingatan ni Suwang ay ang kanyang sword god. Sa opinyon ni Ye Fan, kahit na si Ye Guangxing at ang malabo na gabing si Yudo ay medyo makapangyarihan, ngunit hindi siya dapat maging kalaban ni Suwang. Si Suwang ay nasa isang mahirap na laban, at ang tanging paliwanag ay ang manatili. Ano? Siya ay nag-aalala tungkol sa kung ang Shenlong clan ay aalisin ang imperial na kapangyarihan ng Great Conquest pagkatapos ng labanan na ito. Kahit na si Suwang mismo ay hindi gaanong nagmamalasakit sa trono, dahil nangako siyang uupo sa trono, tiyak na isa sa alang-alang niya ito para sa pamilya So. Ang mga general ay may sariling mga panginoon sa larangan ng digmaan, at ang mga emperador ay natural na may sariling pamilya. Si Suwang ay walang personal na sama ng loob kay Ye Fan. Ito ay puro dahil kailangan niya itong isipin. Imposible para kay Ye Fan na magsabi ng anuman, at walang kondisyon siyang naniniwala dito. Habang nagsasalita, ibinaba ni Suwang ang kanyang ulo at tumayo sa madilim na mga mata ng bagyo, mukhang medyo pagod. Nakita ng lahat ng miyembro ng pamilyang Su ang kanilang mga puso na nakabara sa kanilang mga lalamunan, ngunit hindi sila nang ahas na makialam ng padalos-dalos. Kahit na gusto nilang suportahan ang laban ni Ye Guangxing, hindi nila alam kung paano tumulong. Kanyang kamahalan Suwang, oras na para matapos. Ang boses ni Ye Guangxing ay nagmula sa lahat ng direksyon, at sa pagkutitap, mayroong hindi nagmamadaling pagtitiwala ng isang panalo. Ang madilim na buwan ay walang yugto, ang siklab ng mga anino. Sa isang saglit, hindi mabilang na madilim na anino, tulad ng itim na tubig, ay namuumula sa buong paligid at sumugod patungo kay Suwang. Kasabay nito, ang mga bangungot na hayop na ito ay nagpatuloy sa paglulunsad ng huling round ng mabangis na pag-atake kay Suwang. Ang shadow energy ni Tao Tao ay tila nilalamon ang buong Holy Emperor Academy. Nakatayo lang si Suwang sa gitna ng lahat ng pag-atake ng Kuroshio, at dahan-daang itinaas ang kanyang ulo. Tatlong talampakan ng kapal ng yelo, isang araw ang lamig. Tahimik, biglaan, isang alon na nagparamdam sa mga tao ng milya-milya sa paligid, isang nanginginig na lamig sa aking puso. Walang blizzard, walang granizo, kahit malamig na hangin. Si Suwang ay nakatayo lang doon ng napakatahimik, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng mahinang asol na liwanag. Gayunpaman, ang lahat ng madilim na kaguluhan sa paligid niya, ang bangungot na mga hayop, at maging ang buong kadiliman, lahat ay tumigil. Pinatigas. Ang anino ni Ye Guangxing ay biglang nag-freeze ng ilang 10 metro ang layo mula kay Suwang. Lumitaw ang kanyang anyo, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay medyo nataranta at nalilito. Ito, anong nangyayari dito? Marami sa mga eksperto sa Saint Realm na naruroon ay lahat ay naliligaw. Ang lakas ng malamig na panahon ay naging mas mahina sa sandaling ito kaysa sa anumang oras bago. Hindi na ganoon kalamag ang temperatura ng hangin. Gayunpaman, sa oras na ito, naramdaman ng lahat na ang mundo ay nagyelo ng higit pa. Lumiwanag ang mga mata ni Ye Fan, at nakangiting sinabi niya, iyon na nga. Ito ang tunay na lamig sa isang araw. Sa kinatatayuan ni Shenlong, nanlaki ang mga mata ni Ren Tianquo, at tumawa siya, iyon na nga. Mabuti. Sa malamig na araw, si Emperor Ming Yuan ay talagang kwalipikadong maging emperador noon. Ancestor. Ito. Ano ang nangyayari dito? Ano itong kakaibang kapangyarihan? Nataranta ang lahat. Bumantong hininga si Ren Tianquo, upang maging malinaw, ito ay masyadong komplikado. Sa katunayan, kailangan mong maunawaan ito sa iyong sarili. Tinanong ka ng ninunong ito, ano ang susi sa kapangyarihan ng langit? Malamig ang kapangyarihan ng langit. Ano ang mangyayari kapag malamig? Pagkatapos ng lamig, natural na nagyayelo. Tumango si Ren Tianquo at nakangiting sinabi, tama. Nagyayelo. Nagyayelong lahat ang tinutugis ng kapangyarihan ng Tianhan. Tungkol naman sa lamig, malamig na hangin, yelo at nyebe. Lahat ito ay mali. Side effect lang yan. Ang lamig ng isang araw ay isang kaharian na ganap na nagpapatingkad sa diwa ng kapangyarihan ng langit, ang salitang nagyayelo. Bahagyang nagulat ang lahat, ngunit nakaramdam pa rin sila ng sobrang misteryoso. Si Suwang, na nakatayo sa madilim na kaguluhan na tila walang katulad na tahimik sa oras na ito, ay nakatingin kay Ye Guangxing sa hindi kalayuan. Parang, ang isip mo, hindi makapag-isip ng maayos. Nagsisimula ng bumagal ang iyong pag-iisip. Ang lahat ng iyong espiritual na kapangyarihan ay naging tulad ng isang nagyelo na batis, at ito ay naging imposibleng dumaloy.
Mapatla ang mukha ni Ye Guangxing, talagang hindi na siya masyadong nag-iisip sa mga sandaling ito, dahil nalaman niyang lalong nablangko ang kanyang isip, na para bang malapit na siyang makatulog. Ye Wang, ayaw mo bang maranasan ang lamig ng isang araw? Mahinahong sinabi ni Su Wang, I freeze ang lahat. At kahit I freeze ang iyong mga iniisip, malamig ang araw. Kabanata 2354 na Vector. Dahil limitado ang pag-iisip ng utak ni Ye Gaoxing, natural na hindi na matutuon ang kanyang atensyon, at ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ay parang pagkawala ng general na nag-utos sa kanila, na wala ng pinagmumulan ng kapangyarihan, at nagwawala na parang low tide. Ang buong madilim na mundo ay nagsimulang lumiit ng mabilis, at ang kalangitan ay bumalik sa liwanag. Ang lahat ay pinapanood ang mukha ni Ye Guangxing na nabaliw at labis na pinahihirapan, at lahat sila ay natakot. I freeze ang isip ng mga tao. Ang kapangyarihan ng malamig na panahon ay nagamit sa isang lawak na ito ay talagang hindi isang enerhiya na maaaring ibuod ng isang simpleng, lamig. Ang enerhiya ng pinili sa pangkalahatan ay walang mga masining na konsepto gaya ng sword intent at sword intent. Sa isang kahulugan, ang lamig ng araw na ito ay isang uri ng artistic conception ng power of the cold weather. Ye Guangxing, sa iyong diskarte, mayroon kang lahat ng pagkakataong makatakas. Pero alam ko rin na sobrang tagal mong hinintay ang araw na ito, kaya hindi ka aalis. Ang iyong madilim na buwan ay walang yugto, ito ay talagang makapangyarihan, ngunit ito ay ang katapusan nito. Ang mga tagumpay sa pagtatanggol sa Dark Moon City ay hindi malilimutan ni Das Heng, ngunit kung ang hari o ang tulisan ay matalo, hindi ako magpapakita ng awa. Ang mga salita ni Su Wang ay katumbas ng isang pangungusap ng kamatayan. Nang malapit ng ganap na sirain ni Su Wang si Ye Guangxing, isang puting macelan at kakaibang lumilipad na espada, na nakabalot ng Cyan Sword Intent, binaril patungo kay Su Wang mula sa kabilang panig. Sumimangot si Su Wang, na parang naramdaman ang kapangyarihan ng layunin ng espada na ito, kailangan niyang ipagtanggol o iwasan, kaya wala siyang pagpipilian kundi magpakawala ng malamig na puwersa mula sa kanyang backhand. Sa malamig na estado ng araw, ang layunin ng espada na ito ay naapektuhan din, na parang pumasok sa slow motion, umuusad ng dahan-dahan. Ang bawat isa ay tumingin ng malapitan, para lamang malaman na ang espadang ito ay walang hilt. Ito ay isang solong willow blade na may puting nyebe na katawan. Napakaganda talaga. Lord Wuya, tila hindi ka naririto para maghanap ng kapayapaan, kundi para makipaglaban para sa kapahamakan kasama ang Night King. Ibinaling ni Su Wang ang kanyang ulo at tiningnan ang maulap na gabi at ang buwan sa di kalayuan, nang walang sorpresa. Ang mahabang buhok ni Wu Yehaoyu ay lumipad, at isang seryosong tingin ang lumitaw sa kanyang gwapong mukha. Gusto mong saktan ang manliligaw ng balo, paanong uupo na lang ang balo at hindi pinansin? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang eksena ay nahulog sa isang kakaibang katahimikan. Pag-ibig. Lumingon si Ye Hongshu para tingnan ang iba pang mga ninuno, tama ba ako? Nang inag si Xiao Waiso at hinawakan ang braso ni Feng Qinglan, Lan. Itong mapahamak na maulap na gabi. Pwede ba? Hinawakan ni Feng Qinglan ang kamay ng kanyang matalik na kaibigan na may gusot na ekspresyon sa kanyang mukha. Maraming mga ninuno at matatanda ng iba't ibang pamilya ang nagpakita ng kakaibang mga ekspresyon, at ang kapaligiran ay banayad. Umasa si Ye Guangxing sa oras na ito, at sinamantala ang pagkakataon na sa wakas ay simula ng isang shadow teleportation, na lumitaw mismo sa tabi ni Wu Yehaoyu. Tiningnan niya si Wu Ye Longyu na katabi niya, Longyu, salamat sa iyo. Hindi na kailangang magsabi ng mga ganoong bagay sa pagitan natin, sabi ni Wu Ye Longyu na may bahagyang ngiti. Sa sandali ng buhay at kamatayan, hindi na itinago ng dalawa ang kanilang relasyon sa isa't isa, at matapang na isiniwalat ito. Hindi ito masyadong inisip ni Ye Fan dahil alam niya ang tungkol dito sa mahabang panahon. Ito rin ang kalayaan ng iba, at hindi ito nakakaapekto sa katotohanan na si Wu Yehaoyu ay isang mahusay na eskrimador, at si Ye Guangxing ay isang mahusay na warlock. Dahil malalim ang pag-iibigan niyong dalawa, wala akong pakialam, magkasama kayong dalawa. Sabi ni Su Wang na may mahinang ngiti. Ang mga mata ni Ye Guangxing ay kumikislap, at sinabi niya, talagang may tiwala ang kamahalan. Kung ganoon nga ang kaso, kung gayon ay welcome kami. Haoyu. Gawin natin ito. Naunawaan ni Wu Yehaoyu, at pagkatapos na tawagan si Fei Jian ng direkta, lumipad siya sa langit. Star Mark Sword Intent. Xing Ye Marks. Ang walang hawakan na lumilipad na espada ay lumipad mula sa manggas ni Wu Yehaoyu at sumugod sa kalangitan. Ang isang malakas na layunin ng espada, kasunod ng lumilipad na espadang ito, ay mabilis na bumangon ng magkasama. Naramdaman ni Su Wang na may mali sa oras na ito, hinabol niya siya, itinaas ang kanyang kamay at natamaan si Biluo Hantan. Ngunit naghanda na si Ye Guangxing at nag-teleport sa maulap na gabi, at ang kapangyarihan ng anino ay lumabas. Kalaliman ng anino. Ang isang malaking shadow portal ay parang isang itim na langit sa kalangitan. Kahit na ang kapangyarihan ng langit sa malamig na kaharian ng isang araw ay mas malakas, nagyayellow sa lahat ng kapangyarihan ng mga anino. Ngunit mayroon pa ring malaking halaga ng kapangyarihan ng langit, na nilamon ng itim na kailaliman na ito at nag-teleport sa ibang mga lugar. Hindi. Si Ye Guangxing ay nagpapaliban, tiyak na may malaking nangyayari sa maulap na gabi at buwan.
Halina't suportahan ang kanyang kamahalan. Sa par-ami ng par-ami, dapat ay tumulong na tayo. Hindi mapigilan ni Zhu sa oras na ito, at gagawa na siya ng hakbang. Ngunit agad silang pinigilan ng dalawang ninuno ng pamilya Tu at ng pamilya Bailey. Su Xian. Kung gayon ay hindi namin kayang harapin si Su Wang, ngunit hindi lahat sa inyo. Ngumisi si Tu Shenggo. Isang grupo ng mga hamak at magnanakaw. Inaaway ka ng pamilya naming Su. Sa isang instant, ang pamilya Su at ang iba pang dalawang pamilya ay nagsimula ng isang magulong digmaan. Marahil ito ay dahil sa gulugod ni Su Wang, ang pamilyang Su ay maliit sa bilang, ngunit hindi sila natalo sandali. Ngunit hindi nagtagal matapos ang eksena ay nasa kaguluhan, may mga pagsabog ng rumbling na tunog mula sa itaas ng kalangitan. Parang kulog, parang baha, at parang bulalakaw na tumatagos sa langit. Kaagad pagkatapos, isang pamimilit na nagpasindak sa buong imperial na lungsod ay biglang nahulog mula sa langit. Ito ay ang kapangyarihan ng kaguluhan. May nakadiscover agad ng problema. Ang kalangitan sa sinaunang panahong mundo ay walang hangganan, at walang nakakaalam kung ano ang nasa labas. Ngunit walang duda na kapag umabot na sa sapat na taas, papasok ito sa makapal na kapangyarihan ng kaguluhan. Ang mga magulong kapangyarihang ito, sa sandaling ang konsentrasyon ay umabot sa isang rurok, ang mga monghe sa banal na kaharian ay hindi makayanan. Ayon sa alamat, ang mga monghe lamang na dumanas ng parusa ng mga Diyos ng kaguluhan at maaaring pumasok sa mas mataas na eroplano ang malayang maglakbay sa kapangyarihan ng kaguluhan. Paano ito posible? Ang kapangyarihan ng kaguluhan ay bumabagsak. Biglang natuklasan ng lahat na ang hindi mabilang na napakarilag na, mga bituin, na bumabagsak sa mga ulap ay naging kapangyarihan ng kaguluhan sa kalangitan. Ang kapangyarihan ng kaguluhan, na sapat na upang masakop ang buong imperial na lungsod, at kahit isang radius na 12 ng milya, ay bumibilis patungo sa imperial na lungsod sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Ito. Sobrang lakas ng kaguluhan, hindi ba pwedeng pasabugan ang buong lungsod? Ito ang kapangyarihan ng kaguluhan na malalabanan lamang ng banal na kaharian, at lahat ng nasa ibaba ng banal na kaharian ay mamamatay. Bulalas ni Botshahar. Sumimangot si Ye Fan, sa wakas ay may naintindihan siya, Vector. Ang sword intent ni Wu Yehaoyu ay kontrolin ang Vector. Vector. Ano? Natarante si Botshahar. Tiningnan ni Ye Fan ang maulap na gabi at ang buwan na binawi ang lumilipad na espada sa kalangitan, at medyo namangha siya. Kung wala na, ang maulap na gabing ito, si Haoyu, ay talagang may isip na gamitin ang mga katangian ng kanyang sword intent, nang direkta mula sa walang hangganang magulong void, sa pamamagitan ng vector control, upang puwersahang gabayan ang mga magulong puwersang gumagalaw na bumagsak sa lupa, na talagang napakatalino. Nangangahulugan ito na si Wu Yehaoyu ay maaaring gumamit ng medyo maliit na pagkonsumo, ngunit gumamit ng napakalaking halaga ng chaos power para umatake. Walang sinuman sa mga sagradong monghe sa eksena, kahit si Ye Fan, ang hindi makapagpalabas ng ganoong nakakatakot na super large scale na magulong kapangyarihan sa maikling panahon tulad niya. Maaaring walang anumang lungsod sa buong sinaunang lupain na makatiis ng isang espada gaya ni Wu Yehaoyu. Kabanata 2355. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang mga magulong kapangyarihang ito ay, hiniram, mula sa kawalan ni Wu Yehaoyu. Ang kanyang sariling pagkonsumo ay hindi nangangailangan ng marami, ibig sabihin. Bigyan siya ng oras, at maaari niyang palabasin ito ng maraming beses. Tapos na. Mawawala na ang imperial na lungsod. Ang maulap na gabing ito at susunugan ng buwan ng jade at bato. Nauubos na ang oras. Subukang iligtas ang pinakamaraming tao hanggat maaari. Ang eksena ay nagkagulo, at ang mga ninuno ng banal na lupa ay nagsimulang mag-isip tungkol sa kung paano mabilis na ilikas ang kanilang mahahalagang inapo. His Royal Highness Su Wang, ang imperial na lungsod ay mawawasak. Hindi mabilang na mga tao ang mamamatay ngayon. Nakaupo ka pa ba sa trono? Tumawa ang Night King. Kapag matagumpay na naisagawa ang Xingyi Leave Marks, pakiramdam ni Ye Guangxing ay kabisado na niya ang inisyatiba. Pagkatapos ng paglipat na ito, walang damo na tatubo sa imperial na lungsod. Si Su Wangman o si Ye Fan, ang pagsisikap na hadlangan ang ganoong hakbang ay pangarap ng tanga. Ang punto ay, kung gusto nilang huminto, magbabayad sila ng mahal. Ang mukha ni Su Wang ay lumulubog na parang tubig, pabayaan siya, walang sinuman sa eksena ang nakakita kailanman ng ganoong baluktot na layunin ng espada. Hindi pagmamalabos na sabihin na ito ang layunin ng espada, ito ang pinaka-nakakatakot na, teknikal, sa buong Hongwang. Ano ang pagkasira? Ito ay Night Stargazer, Foggy Night and Hazy Moon. You guys are so vicious. Galit na sigaw ni Su Xian. Napakalamig ng mukha ni Su Wang, tinitingnan ang kapangyarihan ng kaguluhan na bumabagsak mula sa langit, na parabang ito na ang katapusan ng mundo. Kuya Ye Fan. Biglang lumingon si Su Wang, tumingin kay Ye Fan sa lupa, at nagtanong ng may maningning na mga mata, 1 minuto. 1 minuto. Mapoprotektahan mo ba ang mga tao ng imperial na lungsod? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at tumingin kay Su nakalimutan ang sabik at labis na nagsusumamong mga mata, na antig ang puso ko. Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay seryosong tumango, okay.
Narinig ito ni Suwang at nagpakita ng nakakagaan ng ngiti, okay. Pagkatapos ay bibigyan ko si Brother Ye ng 1 minuto. Lahat ng mga ninuno na naruroon ay natigilan. Ano? Ano ang iniisip ni Suwang? Kahit na si Yefan ang High Priest ng Wilderness, imposible para sa iba na pigilan itong ultra-large-scale ultimate move ng kapangyarihan ng kaguluhan. At iligtas ang lahat ng mga tao ng imperial na lungsod. Not to mention the common people, it is already thankful that 1/10 of the nobles can save. May napagtanto si Sushian at ang iba pa, at mabilis na nagsimulang hikayatin si Suwang, kamahalan. Hindi mo ito magagawa. Kamahalan. Huwag kang tanga. Mahalaga ka. Kahit na siya ang mataas na pari. Wala itong mababago. Bagay na bagay. Huwag mong sundan sina Ye Guangxing at Wu Yelongyu. Sinadya nilang hilingin sa kamahalan na sirain ang sarili. Sa kinatatayuan ni Shenlang, sumimangot din si Ren Tianquo, 1 minuto. Siguradong sigurado ang batang ito. Ang ibang mga ninuno ay medyo nalilito, kahit na alam nila na si Yefan ay napakalakas, ngunit ang tanong, gaano man kalakas ang individual, malulutas ba niya ang kapangyarihan ng kaguluhan na bumabagsak mula sa buong imperial na lungsod sa loob ng 1 minuto? Nang hindi naghihintay na isipin ng lahat, nagawa na ni Suwang ang unang hakbang. Itinaas ni Suwang ang kanyang ulo, tumingin sa magulong meteorite sa kalangitan, ibinuka ang kanyang mga braso, tumakbo si Mingyuan Jishui sa sukdulan. 3 talampakan ang kapal ng yelo, at malamig sa isang araw. Ang kapangyarihan ng langit ay parang isang rumaragasang ilog ng tao-tao, na dumadaloy patungo sa langit. Sa napakabilis na bilis, mabilis itong kumalat sa buong imperial na lungsod. Ang makapaglabas ng napakalaking lakas ng lamig sa isang iglap. Ang ganitong uri ng paglilinang. Talaga ang unang tao pagkatapos ni Emperor Mingyuan. Lahat ng powerhouses sa eksena ay namangha dito. Ang pangunahing punto ay ang paglabas ni Suwang ng napakarilag at malawak na kapangyarihan ng malamig na panahon at kinokontrol ito. Hindi naman maaapektuhan ang mga magsasaka na lumilikas, halatang hindi ito basta-basta na pag-atake. Hindi naman. Kahit na pansamantalang pigilan ng kapangyarihan ng langit ang pagbagsak ng mga puwersang ito ng kaguluhan, ngunit sa maikling panahon, kahit na umakyat tayong lahat, hindi natin maalis ang mga puwersang ito ng kaguluhan. Ang susi ay ang mga magulong ministrong ito, ang mga magnanakaw ay nanggugulo. Kamahalan. Itigil mo na. Ang mga tao ng pamilyang Su ay nakatayo sa tabi ni Suwang, binabantayan at pinanghihinaan siya ng loob. Ngunit sa sandaling ito, isang kakilakilabot na pamimilit na layunin ng espada na nagpang-inig sa kanila at sa lahat ng naruroon, biglang lumabas sa eksena. Ang layunin ng espada at isang haligi ng apoy ng dragon ay tumaas sa langit, na sinamahan ng dagandong ng dragon na tumagos sa kalangitan. Ang pamimilit ng sword intent ay parang kamay ng isang di nakikitang higanteng espiritong Diyos, idiniin ang lahat pababa. Hindi mabilang na mga tingin, sa sandaling ito, lahat ay nakalok sa posisyon ni Yefan. Lahat ng angkan, pamilya, karaniwang tao, lahat. Ngayon, sila ay labis na na-stimulate at nagulat ng maraming beses. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman nilang muli na ang mundo ay nababaliw. Grabe ang tibok ng puso, nanginginig ang mga mata. Emperor level. Sword intent. Kahit na ang ilang mga nagdududa ay nakatanggap na ng kumpirmasyon mula sa iba sa sandaling ito. Sword God. Yefan ba ito ang Sword God? Bulalas ni Sushian. Hindi ba siya ang mataas na pari ng ilang? Maraming tao ang may tanong na ito sa kanilang mga puso, ngunit isa pang boses ang dumating pagkatapos niya. Espada Diyos, paanong hindi siya ang mataas na pari? Mataas na pari pastor, paanong mapipili ang isang mahina bilang kahalili niya? Sa isang iglap, bakit biglang nagkusa ang Barbarian King na ipadala ang kanyang credentials? Bakit pinakitunguhan ni Suwang ang, kaaway ng kanyang ama, nang may ganitong paggalang? Bakit walang ingat si Yefan? Naiintindihan ng lahat ang lahat. Naramdaman ang pressure ng sword intent na pinakawala ni Yefan, na pabuntong hininga si Suwang, ngumisi at sinabi sa mga tao ng pamilya Su, hindi ito magagawa ng High Priest. Sword God, kaya mo. Napalunok si Sushian at ang iba pa. Bagamat medyo kakaiba pa rin ang pakiramdam nila, hindi sila naglakas loob na magsalita ng marami sa ilang kadahilanan. Si Wu Yehaoyu at Ye Guangxing ay mukhang solemn na din sa oras na ito. Ang kapangyarihan ng kanyang espada ay mas malakas kaysa dati. Kumunat ang noo ni Wu Yehaoyu. So ano, kaya pa niyang pigilan itong meteor sa langit mag-isa? Ngumisi si Ye Guangxing, kahit na magtagumpay siya, hindi na tayo makakalaban ni Sword God at Suwang. Tumango si Wu Yehaoyu, bahagyang tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig. Tinitigan din ni Xiao Waiso ang mga manunood, at ang lalaking nasa gintong apoy na sinag ay tinakpan ng isang kamay ang kanyang mapupulang labi. Pagtingin kay Feng Qinglan sa tabi ko, naalala ko ang pangungusap mula sa matalik kong kaibigan noon, mayroon man o wala ang Great Dragon Fist, magiging maayos ang pamilya Shenlang, at biglang natauhan. Sa panig ng Phoenix, si Xiao Qings ay natigilan. Iniisip ang leksyon na itinuro niya kay Yefan sa kalye, natakot siya sandali. Ang mga Baihu at Xuanming clans ay mayroon ding sobrang komplikadong mga mata.
Ang dalawang emperador, hindi nakakagulat na ang Shenlong clan ay hindi isinasaalang-alang ang krisis sa pagkakataong ito. Ang numero 1 angkan sa mundo ay talagang minamaliit ang mga bayani. Umiling si Bai Wuji sa damdamin. Sa panig ng pamilyang Luo, mapatla ang mukha ni Luo Jufeng, nag-aalangan kung tatakas kaagad. Bailey Donglio. At ang iba ay sobrang nataranta na hindi nila alam kung ano ang gagawin, ito. Ang taong ito ay ang Sword God. Damn to you. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Si Gu Qing, na muling nakipagkita kay Ye Wangto ni Shenlong at kanyang asawa, ay orihinal na nagplanong umalis, ngunit ngayon ay nakatayo siya roon, tulad ng isang iskulturang bato. Ang lalaking ito, paulit-ulit, mula sa napagtanto hanggang ngayon, sa huli ilang beses siyang nabigla. Ang mukha ni Auhan ay mapatla, at siya ay nakaupong nakahandusay sa isang malayong lugar, ang kanyang mukha ay puno ng ayaw, at ang dugo ay nagmula sa kanyang mga labi. Sa sandaling ito, hindi naapektuhan si Ye Fan ng nakakagulat na mga mata at mga salita mula sa lahat ng direksyon. Triple Disintegration, Sword Intent Disintegration, Extreme Sword Intent, Crazy Dragon Blood Shi. Bukod sa katotohanan na ang pagkakawatak-watak ng Double Sword Intent ay hindi angkop para sa kasalukuyang sitwasyon, si Ye Fan ay agad na itinaas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa isang estado kung saan kahit ang banal na espiritu ay maaaring pumatay ng kusa. Sa kinatatayuan ng Shenlong clan, lahat ay labis na nasasabik. Sa sandaling ito, ang malakas na pakiramdam ng pagmamalaki ng angkan ay naglakas loob na harapin ang lahat. Your Excellency Sword God. Kailangan mo ba kaming kumilos? Tanong ni Ji Yameng. Sa mga mata ni Ye Fan, si Jin Yan ay umuungal na. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa magulong bulalakaw na malapit ng mahulog. Hindi na kailangan. Napakaraming tao, ngunit nakakasagabal ito. Bago siya matapos magsalita, si Ye Fan ay agad na nawala sa lugar at direktang lumitaw sa hangin. Kabanata 2356. Sa sandaling ito, tila nagyelo ang hangin, at tila huminto ang oras. Ang lahat sa paligid, para sa mga tao sa imperial na lungsod, ay dumating sa isang sandali kung saan ito ay nasa bingit ng pagkasira. Ang pagkawasak ay dumating sa anumang oras. At ang mga mata ng lahat sa eksena ay hindi na nahahati sa kaaway at kalaban, lahat sila ay nakatitig sa figure sa kalangitan, na nagninangas sa gininto ang apoy ng espada na layunin. Anumang bulalakaw na may kapangyarihan ng kaguluhan ay sapat na upang agad na sirain ang hindi mabilang na mga humanoids at Diyos. Paano huminto? Pwede ba tigilan mo na? Sa hindi mabilang na mga pares ng mga mata, may parehong mga tanong. Pagkuha ng A. Malalim na paghinga, ang puso ni Ye Fan ay parang tubig. Alam niya na gaano man siya kabilas, hindi niya magagawang sirain ang lahat ng bulalakaw sa imperial na lungsod sa napakaikling panahon. Ito ay hindi sapat na kapangyarihan ang kanyang layunin sa espada, ngunit wala siyang masyadong oras upang lumipad sa paligid. Kaya, ang tanging paraan ay gumawa ng desisyon si Ye Fan sa kanyang puso, at nang gumalaw ang kanyang isip, ang layunin ng gintong likidong espada, mula sa katawan ni Ye Fan bilang sentro, ay biglang sumugod sa lahat ng direksyon. Ang gintong lawa ay nagsimulang kumalat mula sa Holy Emperor Academy, at sa bilis na nakikita ng mata, kumalat ito sa buong imperial na lungsod. Natigilan ang lahat sa imperial na lungsod. Hindi nila pinangarap na isang araw, ang langit ng imperial na lungsod ay magiging ginto. Ang susi ay ang bawat patak ng Golden Liquid Sword Intent ay isang Emperor-level Sword Intent na sapat na upang sirain ang mga powerhouse sa banal na kaharian. Ito ang Sword Intent ng Sword God. Liquid Sword Intent. Paano mo nagawa? Mas mahusay kaysa kailanman. Maging ang maulap na gabing umaambon na buwan at ang night stargazing ay nagyelo sa oras na ito. Dahil sa makapangyarihang pamimilit ni Shang Shanrou Shui, ang mga taong may mababang antas ng pagtatanim sa lupa ay nagkaroon na ng matinding presyon sa kanilang mga puso. Si Ye Wangto at ang kanyang asawa, at iba pa, ay maaari lamang magmadali at gamitin ang kanilang mga kakayahan upang maging mas komportable. Umupo si Auhan sa lupa at tumangala kay Ye Fan na mukhang Diyos. Puno ng kawalan ng pag-asa at pag-ayaw ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nakita niyang nanginginig ang kanyang mga paa. Huwag kalugan. Huwag iling. Hawak ang kanyang mga binti. Para naman sa mga kabataang lumahok din sa imperial na pagsusuri ng banal na emperador, bukod pa kina Hua Xiaoluo, Bailey Jinj, Huang Yinger, Wu Zhenzi at iba pa na nanatili sa eksena ay lahat ay natulala. Si Ye Fan, na halos kasing edad nila, ay naging high priest ng ilang. Ngunit ngayon, binago niya ang kanyang sarili bilang isang Diyos ng espada. Ang malaking agwat na ito ay nagpaparamdam sa kanila na ang halo ng henyo, na kanilang dinadala sa kanilang mga katawan ay madilim, ito ay katawa-tawa. Sa kinatatayuan ng Shenlong, nagalak si Ye Hongshu, tulad ng inaasahan sa Sword God. Sa ganitong paraan, ang kapangyarihan ng kaguluhan na bumagsak ay haharangan. Sumimangot si Ren Tianquo, hindi. Bagamat makapangyarihan ang hakbang na ito, ngunit hindi ito sapat na solid para harangan ang mga puwersang ito ng kaguluhan. Nang marinig ito ng lahat, natigilan sila. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Nagtatakang tanong ni Ji Yameng. Sa sandaling ito, isang kaluluwa ng gintong dragon ang lumipad palabas kay Ye Fan.
Umuungol. Ang lakas ng pag-iisip ni Ye Fan ay biglang sumabog sa tunog ng dagandong ng dragon. Ang pinakamataas na kabutihan ay parang tubig, ang baybayin ng lupa. Ang napakalaking espiritual na kapangyarihan ay kumalat sa kahabaan ng malawak na gintong lawa. Sa gininto ang lawa, may mga alon ng mga alon, na sinusundan ng mga spiral water column na lumilitaw sa buong lawa. Sa pagtataka ng mga mata ng lahat, nakita ko ang mga likidong sword intent na nasa spiral, na hinubog sa gininto ang katawan ng tao na hindi naiiba kay Ye Fan. Sa isang kisap mata, daan-daang, sword gods, ang lumitaw sa gininto ang lawa sa itaas ng imperial na lungsod. Paano ito posible? Ito ay isang espiritual na katawan avatar. Ang ilang mga ninuno ay hindi naniniwala na ang mga avatar na ito ay hindi mga purong avatar, ngunit isinama sa espiritual na katawan. Nangangahulugan din ito na ang mga clone na ito ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit mayroon ding isang tiyak na, espiritualidad, hindi patay. Maging si Ren Tianquo ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang tingin, ilang sekreto ang tinatago niya. Napaisip si Ye Fan sa sandaling ito, at mula sa Sword God Ring, nagpatawag siya ng libu-libong lumilipad na espada at ikinalat ang mga ito sa lahat ng direksyon. Para sa bawat espiritong katawan, isang pares ng Dragon Scale Sword Wings ang lumitaw sa likuran nila. Para sa isang oras, ang gininto ang Sword Intent clone sa kalangitan ay parang isang buong hukbo ng mga Diyos ng espada. Nakatayo sa lawa, naramdaman ni Ye Fan ang koneksyon sa pagitan ng daan-daang espiritong katawan at ng kanyang sarili, at siya ay gamaan. Ang pinakamaganda ay parang tubig, at ang lupain ay nasa baybayin. Ang paglipat na ito ay isang advanced na hakbang para sa pinakamahusay. Matapos niyang linangin ang isang malaking bilang ng mga espiritu ng espada, naisip niya talaga ang tungkol sa paggamit ng mga espiritu ng espada bilang mga clone upang magsagawa ng malakihang mga welga at depensa. Ang sword spirit mismo ay medyo marupok, ngunit kung mayroong likidong sword intent na kasing ganda ng tubig, gaya ng armor, ito ay magiging mas malakas. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay nangangailangan ng napakalaking lakas ng kaisipan upang manipulahin ang bawat espiritu ng espada, at hindi ito napakadaling gawin. Sa kabutihang palad, madalas kong kontrolin ang isang malaking bilang ng mga lumilipad na espada dahil sa pagiging espada, kaya sa pagkakataong ito ay ginamit ko ito ng maayos. Sa teoryang pagsasalita, hanggat ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay sapat na malakas at ang kanyang cultivation base ay sapat na mataas, ang pinakamataas na kabutihan ay tulad ng tubig at ang baybayin ng lupain ay maaaring mapalawak ng walang hanggan. Ngayon ay mayroon lamang siyang ilang daang espiritu ng espada, ngunit sa paglipas ng panahon, posibleng magkaroon ng libu-libo o 10,000. Narito na ang magulong bulalakaw. Sa sandaling ito, nahulog ang bulalakaw sa kalangitan. Ang kapangyarihan ng langit ay naging isang malaking buffer zone. Kapag pumasok ang mga puwersang ito ng kaguluhan, sila ay sapilitang pinabagal. Isang puwersa na sapat na upang sirain ang lahat ng kaguluhan, na may marahas na daloy ng enerhiya, ay tila pumasok sa slow motion sa kalangitan. Naramdaman ni Suwang ang matinding pressure, at dumudugo ang kanyang 7 orifice, ngunit pinilit pa rin niyang magngangalit ang kanyang mga ngipin. Alam ni Ye Fan na kailangan niyang lutisin ang lahat ng ito sa maikling panahon, kaya nag-concentrate siya sa pagmamanipula sa lahat ng mga clone ng Sword Spirit. Isa-isa ang mga clone ng Sword Intent, tulad ng Diyos ni Ye Fan, ay nagsimulang lumipad ng mabilis sa ibabaw ng imperial na lungsod sa pagbilis ng Dragon Scale Sword Wing. Liwayway. Ang isang clone ay tumawid sa isang magulong bulalakaw, na direktang binasag ang meteor. Don Chenxing. Ang isang clone ay nag-attach ng isang masa ng likidong layunin ng espada sa katawan ng espada, itinapon ito, at nabasag ang isang masa ng magulong kapangyarihan. 8 Desolate Emperor Dragon. Mayroong kahit na mga clone na direktang pumupukaw ng 8 likidong higanteng mga dragon, shuttle sa hangin, at sirain ang magulong meteor sa landas. Bengtian Janyo, Bengtian Dragon King Spear. Si Ye Fan mismo ay gumamit ng pinakamalawak na hanay ng mga pag-atake, gamit ang buong lawa bilang isang depo ng mga bala, at sumambulat sa kalangitan sa kabilang direksyon upang bumaril ng hindi mabilang na likidong Sword Intent Dragon King's Gun. Sa isang iglap, ang buong kalangitan ay natakpan ng clone ni Ye Fan, ang layunin ng espada ni Ye Fan. Ang lahat ng kapangyarihan ng chaos na nahuhulog ay nadudurog ng dead-end Sword Intent ni Ye Fan. Sa imperial na lungsod, ang lahat ng mga powerhouse ay nakatitig ng walang laman at namangha. Paano ito posible? Baka siya lang ang makakapag-utos sa lahat ng mga clone ng Sword Intent ng sabay-sabay. Ang mga ninuno ng banal na kaharian ay naguguluhan. Sa katunayan, syempre, hindi makontrol ni Ye Fan ang mga Sword Spirit clone na ito ng sabay-sabay. Multitasking siya at hindi niya magagamit ang ganitong uri ng pervert. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanyang mga clone ng Sword Spirit ay minana ang karamihan sa kanyang pangunahing Sword Intent, dahil ang Sword Intent mismo ay may hindi mapaghihiwalay na relasyon sa mga Sword Spirit na ito. Sa halip na sabihin na si Ye Fan ang kumokontrol sa Sword Spirit, mas mabuting sabihin. Ang mga intensyon ng espada na ito ay ang mga kasanayan na pinagkadalubhasaan ng Sword Spirit clone.
Ang tanging ginawa ni Ye Fan ay upang mapanatili ang kanilang pag-iral at kasabay nito ay maglunsad ng isang order ng pag-atake na may buong lakas. Ang nakasisilaw na kaningningan sa sukdulan, kasing ganda ng mabangis na labanan ng isang epikong digmaan, ay sumiklab sa himpapawid. Ang magulong gintong lumilipad na mga anino na tumatawid sa kalangitan, tulad ng mga gintong ahas na nagsasayaw ng ligaw, ay tulad ng hindi mabilang na mga eskrimedor na antas ng emperador, na nagpapaikot-ikot. Labanan laban sa Diyos. Ang nakakatakot na shockwave ng Emperor-level sword intent at ang magulong meteorite ay patuloy na kumakalat sa hangin, umaalingaw sa kalangitan. At ang dahilan kung bakit nasusuffocate ang lahat at nagpapamanhid ng kanilang anit ay, alam nilang lahat na sa langit sa oras na ito, iisa lang ang nag-aaway. Kabanata 2357 Labanan mo ako. 2357. Ang sobrang shockwave na dulot ng kapangyarihan ng kaguluhan at layunin ng espada, dahil hinaranggan ito ng kabutihan tulad ng tubig, nagbahagi ng labis na pinsala at hindi nagdulot ng malaking pinsala sa imperial na lungsod. Ngunit ang pamimilit na inilabas ay nagpang-ineg sa lahat. Para bang may hindi mabilang na mga Diyos na nakikipaglaban sa langit, at hindi ito nakikita ng mga taong tulad ng langgam, at tanging ang patuloy na lindol ang nararamdaman. Kahit na ang pinakamalakas sa banal na kaharian ay kinakabahan. Ito ay isang parang purgatorio lamang na larangan ng digmaan, ngunit ang Diyos ng Espada ay talagang naglalakbay dito, ng madali. Ang mga ninuno ng pamilyang Su ay tumingin kay Su Wang, na namumutla na, at lahat sila ay bumantong hininga sa kanilang mga puso. Si Emperor Taishang ay namatay ng hindi mali, at si Su Wang ay hindi pumili ng paghihiganti, napakatama. Okay lang maging kaaway ng mga tao, pero ang maging kaaway ng Diyos ay paghahanap lang ng kamatayan. Nang makita na wala pang isang minuto, ang magulong meteorite sa kalangitan sa itaas ng imperial na lungsod ay nauubos na. Haoyu, gawin mo ulit. Nilabanan ni Ye Guangxing ang bakas ng takot sa kanyang puso sa oras na ito, at sumigaw sa maulap na gabing Haoyu sa tabi niya. Nagulat si Wu Ye Haoyu sa mga layunin ng espada na ito, at hindi siya nag-react ng ilang sandali ngayon. Nang marinig ito, agad siyang tumango, muling idinisenyo ang kanyang layunin sa espada, at inihagis ang lumilipad na espada sa langit, na nag-iwan ng marka kay Xingye. Ngunit na-anticipate na ito ni Ye Fan, paano magkakaroon ng ganitong round si Wu Ye Haoyu. Maaari niyang harangan ito, ngunit hindi na makabalik si Su Wang sa napakalamig na araw sa lungsod. Tinatawag ang itim na higanteng espada, mabilis na pinaliit ni Ye Fan ang isang nagngangalit na layunin ng espada, isang malabong kaluluwa ng dragon na nakakabit sa katawan ng espada, at nagdala ng maliwanag na puting glow. Don Chenxing, Star Dragon Pendant. Pagharap sa maulap na gabi at sa Night Star, direktang ibinato ni Ye Fan ang itim na higanteng espada na naging isang malaking white gold light group. Sa isang iglap, isang puting gintong dragon na kaluluwa ang nakabalot kay Don Chenxing ay nagdala ng dagandong ng mga dragon at bumagsak sa kanilang dalawa. Ang Star Dragon Pendant na ito ay ang advanced na sword intent ng Ye Fan pagkatapos pagsamahin ang Furious Heaven Pendant ng Primordial Dragon sa Dawnang Star. Ang bilis ay mas mabilis, ang kabagsikan ay mas malakas at mas malawak, at ang pagsabog ng espiritual na kapangyarihan ay higit pa. Hindi inaasahan ni Ye Guangxing at Wu Ye Longyo na maaaring magambala si Ye Fan upang magbantay laban sa kanila kapag nahaharap sa gayong matinding labanan. Naramdaman ng biglaang pag-atake ng Platinum Dragon Soul Sword Intent, alam ng dalawa na hindi nila dapat subukang gawin ito ng husto. Shadow Teleportation. Ginamit ni Ye Guangxing ang pinakamalakas na paraan ng pagtakas, at lumitaw ang Shadow Energy, sinusubukang iwasan ang pamatay na hakbang na ito. Ang bilis ng panahon. Si Wu Ye Haoyu ay hindi makapagpatuloy sa paggalaw, ang kanyang buong katawan ay kumikislap, at maaari lamang niyang gamitin ang Shadow Dance upang makatakas. Ngunit si Don Chenxing, na pinagsasama ang kapangyarihan ng maliwanag na kalangitan, ang pinsala sa pag-iisip ay lampas sa kanilang imahinasyon. Ang pangunahing punto sa oras na ito ay ang tala sa umaga, ang nakakatakot na kapangyarihan nito ay nakagambala sa nakapalibot na kalawakan. Gaano man katalino ang kanilang paraan ng pagtakas, ang kanilang kapangyarihan sa pag-iisip ay nabalisa, at ang kanilang espasyo ay nayanig, nangangahulugan ito na ang daanan ng pagtakas ay gumuho, at imposibleng makatakas ng maayos. Naranasan ni Ye Fan ang pakikipaglaban kina Void at Sisley, at alam niya na hindi kakilakilabot ang mga trik sa oras at espasyo. Ang ganitong uri ng panlilinlang ay may mahigpit na mga kinakailangan sa kapaligiran, at kung pilit mong sirain ang kapaligiran, maaari mo silang mahuli. Oo naman, hindi nakatakas ng napakalayo sina Ye Guangxing at Wu Ye Longyu bago sila muling lumitaw mula sa himpapawid. Pagsabog ng Star Dragon Falls. Isang malaking bilog ng magulong platinum waves ang kumalat. Ang dobleng suntok ng layunin ng espada at espiritual na kapangyarihan, ang mapangwasak na shockwave ng kamatayan ay nanalasa at nagtulak. Paft. Gatlang M. Sina Ye Guangxing at Wu Ye Haoyu ay nag-spray ng dugo sa hangin, parehong pisikal at mental. Ang mga ninuno na nasa lupa ay huminga, at ang kanilang mga mata ay tirek. Sumigaw si Su Xian, paano ito posible? Ang layunin ng sword ay napakalaban na, at maging ang 5 kuko na Golden Dragon Soul ay nakabisado na ang isang nakakatakot na kaharian.
Ang espiritual na kapangyarihan ng unang warlock na si Ye Guangxing. Parang mas mababa. Paano nilinang nitong Sword God? Escrimador pa ba siya? Ito ay ganap na hindi nagkakamali. Nadama ni Xiao Qings at ng isang grupo ng mga ninuno na maging ang kanilang kaalaman sa mga Escrimador ay ganap na nasira. Nanginginig na ang mga ninuno ng pamilya Bailey at ng pamilya Tu. Kung hindi nila alam na ang mga monghe ay hindi makakatakas sa templo, sila ay tumalikod at umalis. Halimaw. Halimaw lang. Paano mo malalabanan ito? Sinusubukang itulak ako ni Ye Guangxing sa fire pit. Si Tu Shenggo at ang iba pa ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin, at ang kanilang mga mata ay duguan. Si Ye Hongshuo ay isa ring Escrimador, at nabighani siya dito. Sinabi ni Ancestor Tianquo na ang pagiging komprehensibo ng bloodline ng ating dragon ay dapat gamitin sa sukdulan. Ito ang kaharian. Oo, galit ang sinaunang dragon. Bumagsak, akmang-akmang ito sa layunin ng espada niya. Sa kanyang antas, maaari niyang talagang durugan ang kanyang kalaban sa ganap na kapangyarihan. Ngunit siya ay nag-iisip pa rin gamit ang kanyang ulo, hindi bulag na umaasa sa malupit na puwersa, kailangan mong panatilihing bukas ang iyong mga mata, tingnan mong mabuti. Sarap ding nanood si Ren Tianquo. Sa sandaling ito, lahat ng magulong meteor sa kalangitan ay natalo na. Bagaman mayroon pa ring mataas na konsentrasyon ng mga particle ng enerhiya sa hangin, hindi sila masyadong nagbabanta. Ang gintong lawas sa langit ay hamu pa rin sa isang iglap. Ang kumikinang na gintong lawas sa kalangitan ay tila isang maganda at nakamamatay na panaginip lamang. Daan-daang sword spirit clone din ang nawala, at tanging si Ye Fan lang ang nakatayong may pagmamalaki sa kalangitan. Tulad ng isang Diyos na may hawak ng espada, puspusan pa rin ang layunin ng espada, at walang tigil ang aura. Isang grupo ng mga ninuno ang muling nakaramdam ng hindi kapani-paniwala. Matapos maranasan ang gayong kahangahangang digmaan, halos lahat ng magulong meteorite ay nalutas ng kanyang sarili, ngunit ang estatwa ng Diyos ng Taebak ay walang natupok. Anong kakila-kilabot na pisikal na katangian, anong matibay na pundasyon ng paglilinang, ang magkaroon ng gayong pagtitiis. Hindi mabilang na mga tao sa buong imperial na lungsod, at maging ang mga maharlika, pagkatapos ng sakuna, ay labis na nasasabik, at umiyak pa sa tuwa. Sa katunayan, hindi nila alam kung sino ang gumawa ng lahat ng ito. Ang ilan ay sumigaw ng, mabuhay ang kamahalan, at ang ilan ay sumigaw ng, mabuhay ang Diyos na espada, pakiramdam na napakasarap mabuhay. Si Suwang ay may nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha, sobrang haggard, at diretsyong bumagsak mula sa hangin na pagod na pagod. Kamahalan. Mabilis na sinuportahan ng lahat sa pamilya Su si Suwang. Nalaman ng lahat na ang buhok ni Suwang Yi ay pumuti, at maging ang kanyang mukha ay tila 10 taong gulang. Ayos lang ako. Medyo pagod lang ako. Mapait na ngumiti si Suwang. Kamahalan. Bakit mo ito ginagawa? Napaluha si Suzon. Bilang isang emperador, paano mo mapapanood ang libu-libong tao na nagdurusa? Bumantong hininga si Suwang, sa pagkakataong ito, salamat kay Brother Ye, kung hindi ay hindi ko mapipigilan ang aking kamatayan. Bukod sa pamilyang Su, marami ring mga aristokratikong angkan sa pinangyarihan. Nagpapakita ng paggalang. Alam ng lahat na ang Sword God ang sumisira sa meteor, ngunit walang ganoong desperadong pagharang ni Suwang, at walang pagkakataon para sa Sword God na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kaya, ang emperador na ito, talagang nakakuha ng paggalang. Lalo na nang makita ang puting buhok ni Suwang, nabasa ang mga mata ng maraming tao. Bagamat alam niyang makakabawi pa siya pagkatapos ng pagsasanay, ngunit sa pagkakataong ito, ang pagharang sa mga meteorite sa buong lungsod ay nagdulot ng malaking halaga sa kanya na hindi na niya maipagpatuloy ang pakikipaglaban. Napakalason na plano. Biglang ginamit ang kapangyarihan ng kaguluhan para buwagin ang kanyang kamahalan Suwang. Ngunit gayunpaman, kasama ang aming pamilyang Luo dito, kayong mga magulong ministro at magnanakaw ay hinding-hindi na naisin na saktan ang kanyang kamahalan Suwang. Ang mga mata ni Luo Jufeng ay bumagsak sa oras na ito pagkatapos ng isang pagliko, kinuha niya ang ilang mga ninuno ng pamilya Luo at tumayo. Tumalikod si Su Xian at pinagalitan, Luo Jufeng. Lumabas ka. Mukhang nahihiya si Luo Jufeng, ngunit tumingin kay Ye Fan sa langit, hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Kasabay nito, si Ye Fan ay walang pakialam na nakatingin sa maulap na gabing maulap na buwan at sa bituin sa gabi na may dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, humihingal. Malungkot at komplikado ang kutis ni Ye Guangxing, tulad ng inaasahan sa isang Diyos ng espada. Ang haring ito ay may 1,000 kalkulasyon, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw ay ipinanganak ng wala saan. Magagawa mong pilitin ang haring ito sa ganoong desperado na sitwasyon, kumbinsido ang haring ito. You are not mine. Kalaban, tanggapin mo man o hindi, wala akong interes. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang espada at itinuro si Ye Guangxing, hayaan ang tunay na eskrimador na makipaglaban sa akin. Kabanata 2358 Desperado. Saglit na natigilan ang Night King, at hindi maiwasang mapatingin sa malabo na gabing umaambon na buwan sa likuran niya, na ang mga labi ay mapuputi. May determinadong tingin sa mga mata ni Wu Yelongyo, at tinawag niya ang white-bladed flying sword sa kanyang manggas. Kalimutan mo na ito, na napag-usapan ang espada sa inyong kamahalan na Sword God, Balo. Tumahimik ka.
Malamig na pinutol ni Ye Fan ang mga salita ni Wu Yelongyu, nakasimangot, alintay nga ang narinig mo, ikaw ang tinutukoy ko. Ni hindi ko mahuli ang aking espada, kapag tinawag ko ang tunay na eskrimador, karapat-dapat ka rin. Namuo ang mukha ni Wu Yelongyu, at napahiya siya kaya nagalit siya na may red tide na lumitaw sa kanyang mukha, na parabang isusuka niya ang dugo. Ang lalong ikinahihiya niya ay ang mga dalubhasa mula sa lahat ng panig na naruroon ay napakahusay din sa pandinig, at lahat ng mga pag-uusap na ito ay nahulog sa kanilang mga tainga. Para sa isang oras, ang lahat ng mga masters ay gumawa ng tunog ng pangungutya at pagbibiro. Ang isa sa tatlong marangal na Sword Saints, ang Panginoon ng Demon God Kingdom, sa harap ng Sword God, ay talagang naging parang clown na tumatalon sa sinag. Nakakalungkot. Si Wu Yelongyu ay itinuturing din na numero 1 karakter sa 12 Saints of the Great Desolation, at isa sa 3 Sword Saints, ngunit siya ay labis na naiinis. Walang paraan, ang inyong kamahalan na Sword God ay nagsasalita ng buong lakas, ang maulap na gabing ito, Hao Yu, ay talagang hindi alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng araw na ito, tila maaaring tanggalin ang pangalan ng Sword Saint ng lalaking ito. Ngunit kakaiba. Sinong eskrimador ang hinahanap ng inyong kamahalan na Sword God? Sino pa ang makakalaban sa kanya? Maaaring ito ay ang Heavenly Star God. General. Ngunit marami bang Yeshengguan ang kulang ng isang piraso? Doon. Ay walang katapusang mga talakayan. Nagulat si Ye Guangxing, at sumimangot, pwede bang? Inyong kamahalan na Sword God, ay naghihintay na ipatawag ng haring ito ang Heavenly Star God General. Para saan ang buhay ninyong dalawa? Ikaw. Matagal mong alam na ang haring ito ay gustong magpatawag ng isang banal na general, ngunit hindi mo ito pinigilan. Hindi makapaniwala si Ye Guangxing. Ang daming kalokohan, kaya mo pa ba? Naiinip na sabi ni Ye Fan. Natigilan si Ye Guangxing saglit, akala niya ay wala siyang plano, at lahat ay sumusunod sa kanyang plano. Ngunit ngayon, sa pakikinig sa kahulugan ni Ye Fan, ang kanyang plano ay matagal nang alam ni Ye Fan, at sadyang hinayaan niyang makaipon siya ng Star Order, para makatawag siya ng isang supernatural na general at labanan siya. Iniisip kung gaano siya ipinagmamalaki tungkol sa kanyang lihim na pagdeploy bago siya dumating upang lumahok sa eksaminasyon ng imperial ng banal na emperador, ngayon ay tila, kabalintunaan ito. Masyadong panlilinlang. Sa wakas ay hindi na kinaya ni Wu Yelongyu ang pagpapasigla ng mga talumpati ng lahat ng partido sa oras na ito, at ang pagiging eskrimador na ipinagmamalaki niya ay nabawasan sa napakababang punto. Bilang isang eskrimador, hindi kayang tiisin ng pagpapahalaga sa sarili ni Wu Yehao ang gayong paghamak. Kahit na marami sa kanyang mga ideya ay iba sa mga pananaw ni Ye Fan sa Kendo, nasa kanya pa rin ang ilalim na linya ng pagpaparaya. Isang shadow dance, ang maulap na gabi at ang buwan ay lumitaw 12-12 ng metro sa likod ni Ye Fan. Layunin ng Star Mark Sword. Star Wind. Ang white-bladed flying sword ni Wu Yehao ay mabilis na umikot sa kalangitan, at sa isang iglap, ang hangin sa lahat ng direksyon ay nakakabit lahat sa Star Mark Sword intent. Hao Yu. Nakita ito ni Ye Guangxing at gusto siyang pigilan, ngunit huli na ang lahat. Ngumisi si Ye Fan nang lumiwanag ang kanyang layunin sa espada, at dahan-daang lumingon, hindi ka iingatan ng babaeng humawak sa akin. Dahil sabik kang maghanap ng kamatayan, tutuperin kita. Bagamat makapangyarihan ang iyong layunin sa espada, kailangan mong tamaan ng balo ay pangarap din ng tanga. Ang kinalabasan ng labanan ay hindi pa rin alam. Ang walang katulad na magandang mukha ni Wu Yehao ay nagpakita na ngayon ng bakas ng kahindik-hindik. Bago siya matapos magsalita, nakita ko ang Cyan Wind na iyon na naging hindi mabilang na wind sword, umaatake sa hangin ni Ye Fan ng walang dead end. Ang hakbang na ito, Star Wind Sword Intent, ay malinaw na vector control ng dumadaloy na hangin na nagiging sanhi ng walang dead ends na pumatay. Si Ye Fan ay nakatayo sa lugar, pinapanood ang bug zone ng hanging espada na nagmumula sa langit, hindi siya gumagalaw. Keng keng keng. Gitling. Ang hangin na nakakabit sa sword intent, tulad ng isang matalim na metal, ay nakaapekto sa body protection sword intent ni Ye Fan. Ngunit anuman ang layunin ng espada ni Wu Yehao, ganap itong naharang ng layunin ng espada ni Wu Suang. Sa paligid ng katawan ni Ye Fan, tila may berdeng bilog ng liwanag, at ang gininto ang protective layer sa loob ay hindi nasira. Fu Yelongyu, ang iyong sword intent ay medyo kawili-wili, ito lang. Ang iyong sword intent ay malakas sa kontrol, tila nagagawa nitong gabayan ang magulong bulalakaw sa kalangitan, ito ay napakarilag. Ngunit hindi iyon ang iyong sariling kapangyarihan sa lahat, hiniram mo ito ang iyong sword intent mismo ay hindi sapat na solid. Pinahahalagahan ko ang iyong sword intent conception, ngunit ang iyong ganap na kapangyarihan, ay hindi ko talaga kalaban. Nagalit si Wu Yelongyu, nang makitang hindi magtagumpay ang isang galaw, at muling tinawag si Feijian. Illusory Star Sword. Nakita ko na nakabalot siya sa Star Mark Sword Intent, lumipad ang oras at sabay-sabay na nag-activate ang Star Mark Sword Intent, at ang figure ay agad na nawala sa ere. Sa susunod na sandali, ang malabo na gabi at ang buwan na parang cyan comet ay lumitaw mula sa iba't ibang anggulo ni Ye Fan. Tila may 12-12 ng mga malabo na gabi at malabo na buwan na ganap na pumapalibot kay Ye Fan, at bawat ilusyon na inspirado ng espada ng maulap na gabi at malabo na buwan ay puno ng epekto.
Ang mga multo na ito ay may mga espada sa parehong oras, at walang paraan upang maiwasan ang mga ito. Ngunit hindi pa rin kumikibo si Ye Fan, na parang nahaharap sa isang alon ng pagsalakay, wala siyang pakialam. Boom boom boom. Ang patuloy na paghahalo ng layunin ng espada ay umalangaw sa buong katawan ni Ye Fan, na yumanig sa buong imperial na lungsod. Ang asul na sword intent ripples ay nagdulot ng bugzo ng hangin. Karamihan sa mga eksperto sa banal na kaharian sa pinangyarihan ay hindi makita ng eksakto kung paano gumawa ng hakbang si Wu Ye Haoyu. Ngunit ang mas ikinamangha nila ay hindi gumalaw si Ye Fan, hinahayaan lang si Wu Ye Haoyu na kumilos. Ang gayong kalmadong postura, ang gayong tapang at lakas, ay nagmumukhang napakalungkot at katawa-tawa sa napakagandang layunin ng espada ni Wu Ye Haoyu. Matapos ang galit na output ng maulap na gabi at ang buwan, muling lumitaw ito sa hindi kalayuan sa Ye Fan. Ang humihingal na maulap na gabi, ang pagtingin kay Ye Fan na hindi nasaktan, ay nagpakita ng hitsura ng kawalan ng pag-asa. Hindi, imposible, anong klaseng halimaw ka? Hindi maintindihan ni Wu Ye Haoyu, kahit na ang banal na espiritu, dapat niyang sirain ang depensa. Hindi kaya umasa lang si Ye Fan sa lakas ng kanyang sword intent at physical strength para maresolba ang lahat ng kanyang sword intent damage. Natural, hindi niya alam na sinasanay ni Ye Fan ang kanyang katawan, at ang sword intent ay nakompress at napalakas din sa pamamagitan ng kanyang sariling paggalugad. Katulad ng brilyante at carbon, bagaman tila magkapareho ang sangkap, ibang-iba ang kanilang tigas. Napabuntong hininga si Ye Fan, nakita ko na ang iyong mga panlilinlang, babaguhin ko ito sa susunod. Sa sinabi nito, hinawakan ni Ye Fan ang higanteng espada sa kanyang backhand at naglagay ng panimulang kamay na kilos ng pagsikat ng madaling araw. Ngumisi si Wu Ye Longyu, kahit na hindi masira ng dwarf ang depensa mo pansamantala, ngunit hindi mo matatamaan ang dwarf gamit ang iyong mga trick. Ang panlilinlang na ito ay nakita ng duwende ngayon lang, at kung gusto mong talunin ang duwende gamit ang parehong lansihin, Sword God. Wala kang nakikitang tao. Walang sinabi si Ye Fan, ang kanyang buong katawan ng layunin ng espada ay mabilis na nadikit sa higanteng espada, at nang humakbang siya sa hangin, ang higanteng espada ay lamalas sa napakakinis na paraan. Dawn. Morning Glory. Kabanata 2359 na Xuanyuan Sword. Habang inilabas ang higanteng espada, ang isang gintong kabayo ay parang isang ilog na bumubulusok sa mga pampang nito, at ito ay parang guro ng tigre at lobo, na nagpapakita ng momentum ng paglunok ng libu-libong milya sa isang iglap. Ang nakakatakot na sword intent ay sumabog sa pamimilit, na labis na dinaig sa maraming Saint Realm Master na malapit sa kanila, at ito ay kamangha-mangha. Espada lang. Ito ay may ganoong kapangyarihan. Si Wu Ye Haoyu ay abala sa kanyang konsentrasyon, at handa na siyang gamitin ang bilis ng oras upang maiwasan ang pagsikat ng madaling araw. Gayunpaman, nang mapansin niya ang espada ni Ye Fan, napagtanto niyang may mali. Ganoon din ang pagbubukang liwayway, ngunit ang espadang ito ay iba sa nauna. Dilat na dilat ang mga mata ni Wu Ye Longyu, puno ng dugo ang kanyang mga mata, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang ipakita ang bilis ng oras, at pagkatapos na iikot ang oras, nagplano siyang tumakas mula sa hanay ng pag-atake. Ngunit ang sword intent ay nagbuhos ng malaking hugis fan na malakihang pinsala sa kalangitan. Sa isang iglap, ang kalangitan ng imperial na lungsod ay lubhang nakasisilaw. Para bang ang langit ay sinindihan ng gintong sword intent flame. Nagulat si Ye Guangxing nang makita niya ang eksenang ito, at hindi niya mapigil ang mapaungol, Haoyu. Pagkatapos ng isang pagsabog ng malakas na liwanag, ang mundo ay tahimik. Ang libu-libong natitirang mga master sa pinangyarihan ay tumingin ng mabuti at natagpuan ang maulap na gabing iyon. Nakatayo pa rin sa ere si Yu. Gayunpaman, ang mga damit sa katawan ni Wu Ye Haoyu ay naging abo, at ang buong katawan ay parang inihaw ng apoy. Ang nakamamanghang hitsura na nagpasindig sa madla ay nag-iwan lamang ng pangit na labi. Guru. Puno ng luha si Wu Ye Zhenzi at hindi makayanang tingnan ito. Hey Ziyo. Nang inig at nabulunan si Ye Guangxing. Tila may gustong sabihin si Wu Ye Haoyu, at tinitigan ng blanco ang Night Star sa di kalayuan. Ngunit nang magsasalita na sana siya, ang balat sa kanyang katawan ay unti-unting inaanod sa hangin, naging abo. Sa bilis na nakikita ng hubad na mata, ang maulap na gabi at ang buwan ay naglalaho kasabay ng hangin. Maging ang Holy Spirit Primordial Spirit ni Wu Ye Haoyu ay patuloy na hamina, halatang nagdurusa sa hindi na mapananauli na pinsala. Kahit alam mo kung ano ang gagawin ko, mayroon ka pa ring dead end. Ito ang agwat sa pagitan mo at sa akin. Mahinahong sabi ni Ye Fan. Lahat ng tao sa eksena ay hindi maiwasang makaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod, at maraming tao ang natakot kaya nanginginig ang kanilang buong katawan, at hindi na maipahayag ang kanilang kalooban sa oras na ito sa mga salita. Ang marangal na monarko ng Diyos ay talagang pinatay ng isang espada. Frontal move at pilit na dinudurog sa harap mo. Ito ay isang mahamag na gabi. Ngayon lang, ang nangungunang master ng Great Wilderness na muntik ng sirain ang imperial na lungsod sa 12-dosenang milya. Lahat ay tumingin sa mga mata ni Ye Fan, na parang nakatingala sa mga Diyos.
Hindi na muling tumingin si Ye Fan, humarap kay Ye Guangxing, alam niyang hindi na talaga kayang hawakan ni Wu Yelongyu ang kanyang espada. Pinagmasdan ni Ye Guangxing ang maulap na gabi na maulap na buwan na nagiging alabok sa kalangitan, at kinuyam ang kanyang mga kamay. Galit, malungkot, masakit, tama ba? Mahinang tanong ni Ye Fan. Ang mukha ni Ye Guangxing ay malungkot at patuloy na nanginginig. Ang daan ng langit ay muling nagkatawang tao, at ang mabuti at masama ay gagantimpalaan sa kalaunan. Dahil nakagawa ka ng isang bagay na nakakapinsala sa langit at katwiran, dapat kang maging handa na mawala ang lahat. Malamig na sinabi ni Ye Fan, bigyan ka ng huling pagkakataon at ipakita ang iyong huling card. Ha. Tawa ng tawa si Ye Guangxing, na parabang nababaliw na siya, Your Excellency Sword God, matapang ka talaga. Napaka-confident mo, kapag ipinatawag ng haring ito ang Heavenly Star God General, siguradong mananalo ka. Paano ko malalaman kung hindi pa ako lumaban noon? Sinabi ni Ye Fan, ang paglalakbay ng paglilinang ay walang iba kundi ang salitang gawin ng iyong makakaya. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ye Guangxing na matawa, hindi mo man lang alam ang kapangyarihan ng Heavenly Star God General, kaya naglakas loob kang maging pabaya at hayaan ang haring ito na makuha ang Heavenly Star Order. Sa pagkakataong ito, kahit ang mga Panginoon sa ibaba ay puro dila, itong Sword God ay masyadong walang ingat, tama. Your Excellency Sword God, huwag makipagsapalaran. Ang mabilis na pagpatay kay Ye Guangxing ang tanging solusyon. Oo. Pagkatapos ng lahat, ang Tianqing God ay ang sword intent na iniwan ni Emperor Xuanyuan, kung sakaling si Ye Guangxing ang may kontrol. Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Nang makita na ang huling tagumpay ay malapit ng mapanalunan, ang Sword God ay nasa kanyang panig pa rin, at ang maharlikang pamilya ng pamilyang Su ay humiyaw ng malakas. Sumimangot si Suwang at komplikado ang kanyang mukha. Wala na siyang ibang magawa, hinihintay na lang niya ang resulta. How Ben How? Tumingin si Su Xian kay Bai Wuji ng Bai Hu Clan, ang order mo ng mga bituin sa araw na iyon. Siguraduhin itago ito. Kumunot ang noo ni Bai Wuji, ang kanyang mga mata ay nagmamatsyag sa Night Star sa kalangitan. Kasabay nito, muling binuhay ng Ye family, Tu family, at Bailey family, na nawala ng pag-asa noon, ang kanilang fighting spirit. Hari ng gabi. Mabilis na humanap ng paraan para ipatawag ang Heavenly Star God General. Malakas na sigaw ni Tu Shenggo. Ang mga mata ni Ye Guangxing ay puno ng layunin ng pagpatay, hindi mo kailangang sabihin. Gagawin din ng haring ito. Diyos ng Espada. Pinatay mo ang aking minamahal, ngayon ay kamatayan mo o akin. Sabi ni Ye Guangxing bago siya matapos magsalita. 4 na Dark Golden Star Order na may iba't ibang hugis ang biglang lumipad palabas ng katawan. Ang mga Heavenly Star Token na ito ay kakaiba sa hugis, hindi tulad ng mga token, ngunit sa halip ay tulad ng ilang kakaibang mga modelo ng building block. Sa katunayan, karamihan sa mga tao sa eksena ay nakita si Chang Xingling sa unang pagkakataon, kaya hindi nila maiwasang magpakita ng pagkamausisa. Hindi. Pigilan mo siya. Shenlong, bakit hindi mo pigilan ang kamahalan na Diyos ng Espada? Pinaglalaroan mo ba ang sword intent ni Emperor Xuanyuan? Nag-aalalang sigaw ni Su Zon. Sa panig ng Shenlong, ang isang pangkat ng mga ninuno na pinamumunuan ni Ren Tianquo ay mukhang walang magawa. Siyempre alam din nila na delikado ang bagay na ito, ngunit ang Sword God ay nanalo ng karapatang magsalita gamit ang kanyang lakas, at kailangan din nilang tuparin ang kanilang mga pangako. Ito ang tuntunin. Ang iba mong angkan. Hindi ka ba natatakot na kontrolin ng Night King ang Heavenly Star God General? Malakas na tanong ni Su Xian. Ang Phoenix, Bai Hu, Xuanming at iba pang mga angkan ay may gusot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bagamat sila ay nag-aalala, ang problema ay ang Sword God ay hindi madaling guluhin. Itigil ang Night King, hindi ba tama ang gawin sa Sword God? Ang mga tao ay naghihintay na ipatawag ni Ye Guangxing ang banal na general, at nagtiis sila hanggang ngayon. Baliw. Baliw. Lahat ng tao sa pamilyang Su ay sumusunod. Pumunta at pigilan ang Night King. Malapit nang kumilos ang mga tao mula sa pamilyang Su, sa pamumuno ni Su Xian. Bilasan mo at pigilan mo sila. Ang pamilya Tu, pamilya Bailey at iba pa ay tumigil sa ere. Sa isang iglap, nagsimulang mabuo muli ang kaguluhan sa ibaba, at ang laban ay mas trahedya kaysa dati. Ngunit pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Su ay nag-iisa, at ito ay hindi sapat upang masira ang pagkubkob. Bukod dito, kahit na masira ito, ang gabing pagtitig ng mga bituin sa kalangitan ay hindi madaling itigil. Ang mahabang buhok ni Ye Guangxing ay lumilipad sa oras na ito, at ang kapangyarihan ng anino ay nag-alab na parang itim na apoy, at ang espiritual na kapangyarihan ng kanyang buong katawan ay tumaas sa sukdulan. Ang 4 na Heavenly Star Orders, na nagpapalabas ng solemna at marilag na aura sa hangin, ay talagang pinagdugtong-dugtong. Espada. Natuklasan ng maraming tao sa pinangyarihan na matapos pagdugtungin ng Celestial Order, ito ay naging isang sinaunang at malamayan na espada. Ang tibak ay hindi mahaba o matalas, ito ay bukas palad at simple, at ang kapangyarihan nito ay mabigat. May masarap na lasa. Kung gayon, iyon ba ang Xuanyuan Sword? Ang espada ni Emperor Xuanyuan ay dapat ito.
Ang Heavenly Star Orders ay maaaring tipunin, at ang Xuanyuan Sword ay maaaring muling ayusin. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikislap, nakatingin sa madilim na ginto may mga linya ng iba't ibang kulay sa espada. Ang mga tila simpleng linyang ito ay naglalaman ng ilang simpleng daan sa pagitan ng langit at lupa. Ngunit ang karaniwang tao ay tila hindi nakikita ang mga panloob na kahulugan na ito. Sa oras na ito, may kulang pa sa dulo ng espada. Ang mga mata ng lahat, sa sandaling ito, ay nakatingin kay Bai Wuji ng White Tiger Clan. Kabanata 2360. Ye Guangxing. Hindi ganoon kadaling kunin ang Heavenly Star Order mula kay Ben Hao. Sinulyapan ni Bai Wuji ang kanyang storage ring at may kumpiyansang sinabi. Isang bakas ng paghamak ang lumitaw sa bibig ni Ye Guangxing, hindi ibig ng haring ito na kunin ang iyong Heavenly Star Order. Si Emperor Xuanyuan, na gustong bawiin ang espada na pag-aari niya. Ikaw ay walang iba kundi si Bai Wuji. Maaari kang manalo laban kay Ji Xuanyuan. Sa sandaling bumagsak ito, ang katawan ng Xuanyuan Sword, na hindi pa nakakadugtong, ay nagsimulang manginig ng marahas. Boss! Gatlang M. Ang espada ni Xuanyuan ay parang dragon at tigre, umalangaw sa buong imperial na lungsod. Sundan mong mabuti. Puro kaluskos lang ang naririnig ko. Sumabog ang space ring sa kamay ni Bai Wuji. Napasigaw si Bai Wuji sa sakit, at naputol ang isang kamay niya. Isang madilim na gininto ang glow ang lumipad mula sa space ring ni Bai Wuji. Hindi maganda. Nagkaroon ng mga pagsabog ng mga tandang mula sa madla. May naghiyawan, may naghiyawan. Dalawang ganap na magkaibang kampo, na nakikita ang kilos nitong sinag ng liwanag, ay ibang-iba. Namumula ang mukha ni Bai Wuji, at nakalimutan pa niya ang sakit. Hindi niya akalain na pilit na sisirain ni Chang Xingling ang space ring at susugod sa kalangitan. Ang Heavenly Star Token na iyon ay eksaktong dulo ng Xuanyuan Sword na nawawala. Keng. May malutong na metal na nakaimbed na tunog, at ang bawat puwang sa Xuanyuan Sword ay damaloy sa mga pagsabog ng madilim na gininto ang halos, na magkatugma, at walang mga depekto ang makikita. Imposibleng sabihin sa mata lamang, ito ay isang tagpi-tagping utos ng 5 makalangit na bituin, na parabang ito ay walang kamali-mali mula simula hanggang wakas. Hindi tama iyan. Kung ang Tianqing Order ay na-recast, ngunit ang piraso ng Hu Benhao ay ang orihinal, dapat itong magkaroon ng ibang epekto mula sa iba pang 4 na piraso. Paano niya masisiguro na ang Tianqing God ay nasa ilalim ng kanyang kontrol? Nakalimutan ni Ye Guangxing. Kakaiba ang sinabi ni Ye Hongshuo sa kinatatayuan ng Shenlong. Kinusot ni Ren Tianko ang kanyang mga mata at sinabing, hindi niya nakalimutan, dapat sa simula pa lang, 4 na piraso lang ang kailangan niyang i-recast. Habang nagsasalita siya, ang Xuanyuan Sword sa kalangitan, ang bahagi ng 4 na makalangit na bituin sa itaas nito ay nasynthesize, magsimulang magpalabas ng maraming kapangyarihan ng anino. Ang libu-libong mga hibla ng kapangyarihan ng anino ay unti-unting bumabalot sa buong espada ng Xuanyuan. At ang huling dulo ng espada ay unti-unting nilalamon ng dilim. Your Excellency Sword God. Alam mo ba kung bakit 4 na piraso lang ang ni-ref org ng haring ito? Itinaas ni Ye Guangxing ang kanyang mga mata at tinanong si Ye Fan ng nakangisi. Sinabi ni Ye Fan, kung hindi ako nagkakamali, kailangan mo ng tsalay, para ipatawag ang mga Diyos. Ang iyong sinabi ay medyo angkop, sabi ni Ye Guangxing, ang haring ito ay pinag-aralan ang Heavenly Star Order sa loob ng mga dekada, at lubusang nauunawaan ang mga prinsipyo ng paghahagis ng Heavenly Star God General. Kung ang lahat ng Heavenly Star Orders ay ibinalik, ito ay katumbas ng pagbabago sa lahat ng mga landas para sa pagbabalik ng mga Diyos, hindi na posible na talagang tawagin ang mga Diyos ng mga bituin. Sa pamamagitan lamang ng pag-iwan sa isa sa mga orihinal na utos ng mga bituin, maaaring ipatawag ang mga Diyos. Kaya lang, bagamat naiintindihan ng haring ito ang prinsipyo, hindi niya ito maibabalik sa dati. Dahil ang muling paghahagis ay tiyak na haantong sa pagkawala ng material. Tulad ng ganitong uri ng magic weapon, anumang depekto ay gagawing ganap na kakaiba ang epekto. At ang material ng Chang Xingling ay mahirap hanapin sa mundo. Hanggang sa, lumitaw ang magic knife ng parehong material. At ang huling Heavenly Star Order ay hindi na kailangang i-recast, ito ang susi, para sa pagtawag. Gayunpaman, karamihan sa utak, ng Heavenly Star God General ay kontrolado ng haring ito. Sa makatuwid, hindi lamang maaaring ipatawag ng haring ito ang general ng Diyos, ngunit kontrolin din ito at pagsilbihan ng hari. Sword God, ikaw ngayon, magbabayad ng hindi maibabalik na halaga para sa iyong pagmamataas at pagmamataas. Naghisteryosong umungol si Ye Guangxing, tuwang-tuwa, direktang ibinuka ang kanyang mga braso at tumingala sa langit. Ang mga bituin ay bumabagsak. Gatlang M. Nagbuga si Xuanyuan Jian ng madilim na gininto ang sinag ng liwanag na bumaril diretso sa kalangitan. Ang sinag ng liwanag na ito ay tila direktang tumagos sa hindi mabilang na mga ulap, na umaabot sa walang katapusang magulong kawalan. Tulad ng isang beacon na makikita ng buong mundo, gumagabay sa isang tiyak ang kapangyarihan na malapit nang bumalik ay narito. Ang oras ay dumadaloy bawat minuto, bawat segundo ay parang isang taon. Ang bawat paghinga,
lalamunan, at kahit natibok ng puso sa eksena ay napakabigat sa sandaling ito. Lahat ng mga angkan, maharlikang pamilya, lahat sila ay sumuko na sa pakikipaglaban sa oras na ito at nakatitig sa langit ng may ulirat. Alam nilang lahat na ang pakikipaglaban ay wala ng kahulugan, dahil ang kapalaran ng lahat ay napagdesisyonan. Sa sandaling ito, hindi ito ang kanilang sarili. Malinaw na ito ay maikling panahon lamang. Oras, ngunit tila daan-daang taon na ang lumipas. Isang nakakatakot na pamimilit na patuloy na lumalapit mula sa walang katapusang kawalan ay lumitaw. Sa malayo, isang dark golden starlight ang nakalimbag sa mata ng lahat. Hawak ni Yefan ang paghihigpit ng higanteng espada, may nasasabik na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sa sandaling ito, kahit ang mga nangungunang eksperto tulad ni Ren Tianquo ay hindi napigil ang huminga ng mabilis, at ang kanilang mga mata ay tuwid at hindi gumagalaw. 3,000 taon. Heavenly Star God General. Sa wakas ay lilito muli. Walang sinuman sa eksena ang nakaranas ng pagpapatawag 3,000 taon na ang nakalilipas, kaya walang nakakaalam kung ano ang hitsura ng Star God General. Ngunit kahit na nararamdaman lamang nila ang presyon na ipinasa, ang bawat isa ay nakakaramdam ng pag-akyat ng dugo, bawat sel sa katawan. Nanginginig silang lahat. Mula sa malayo hanggang malapit, ang bilis ay pabilis ng pabilis, at ang madilim na gintong liwanag ay unti-unting lumiliwanag. Om! Gitling! Ang Xuanyuan sword ay nagpakawala ng dagandong ng espada na umaalingaw sa kalangitan, tulad ng isang dagandong ng dragon. Sa isang iglap, isang sword intent caution na puno ng pinakamataas na aura, na nagparamdam sa lahat na hindi na sila makapaghintay na lumuhod at yumuko, bumalot sa buong imperial na lungsod. Kasabay nito, isang silhouette ng isang swordsman na puno ng dark gold energy, tulad ng likidong purong ginto, at nabuong puro mula sa layunin ng espada sa antas ng emperador, ang bumaba sa imperial na lungsod. Naningkit ang mga mata ni Yefan, nakita na niya ang figurang ito dati. Ito ay eksaktong kapareho ng ilusyon ni Ji Xuanyuan na nakikita sa Xuanyuan Illusion. Ang Heavenly Star God General ay nabuo ng imahe ni Emperor Xuanyuan mismo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi lamang isang ilusyon, ngunit isang tunay, solid, pinakamataas na katawan ng enerhiya ng espada na nabuo sa pamamagitan ng pagsasanib ng chaos power at sword intent ni Zhou Tian. Ang ginto ay ang pinakamataas na layunin ng espada ni Emperor Xuanyuan, at ang madilim na ginto ay dahil sa kapangyarihan ng kaguluhan sa loob nito. Ang patuloy na pagsipsip ng hindi mauubos na kapangyarihan ng kaguluhan ay ang pundasyon din kung saan magkakaroon ng Star God ng walang katapusang pinagmumulan ng kapangyarihan na maaaring tumagal ng 10,000 taon. Sa madaling salita, ito ay isang chaotic energy body with supreme sword intent. Ang punto ay, hindi ito ganoon ka-simple. Ang antas ng solidification ng mga energies na ito ay nalampasan ng konsepto ng ordinaryong likido, at ito ay mas solid kaysa sa kanyang sariling superior kabutihan ay tulad ng tubig. Makatitiyak pa nga si Yefan na kung kinakailangan, maaari itong maging solidong estado, ngunit iyon ay gagawing hindi magiging sapat ang kakayahang umangkop ng Star God. Makikita na matagal nang natuklasan ni Ji Xuanyuan ang pamamaraan ng pagtunaw at pagpapatibay pa ng layunin ng espada. Sa Kamakaway na mahabang buhok at isang pambihirang figura, ang Heavenly Star God General na may dark golden flowing energy sa buong katawan niya ay parang isang tunay na tao. Sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay, nagpakawala si Xuanyuan sword ng isang masayang tunog ng pag-awit ng espada, at agad na lumipad sa kanyang kamay. Sa isang iglap, isang kataas-taasang sword intent caution ay muling nagdulot ng madilim na gininto ang alon, na ikinagulat ng buong lungsod. Kunin ang ningning ng langit at lupa. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.